Ako si Yan Haiyi. Ilang araw na ang nakalipas. Nag-enroll ako sa murang tour group para maglakbay sa bansa ng 10,000 Buddha. Ngunit, dinala ako ng masamang tour guide sa tindahan ng mga sining at pinilit akong bumili sa inyo ngayon. May isang tao dito na gumastos ng mas mababa sa 20,000 baht. Huwag na kayong umalis. Anong ibig sabihin nito? Bakit? Hindi ba't parang pilit na binili at binenta? Anong problema kung pilit na binili at binenta? Mga cute na bata, report. Sa ganitong mababang presyo ng tour, dapat ninyong isipin na may ganitong pangyayari. Binata. May ugnayan tayo. Ibinibigay ko sa iyo ang isang pares ng mata ng Buddha, na makakakita ng lahat ng bagay ng Buddha. Isang 1,000 baht. 3,000 baht. Mali, 1,000,000 baht. Talaga bang kaya ng aking mga mata na makita ang mga bagay ng Buddha at automatikong matukoy ang halaga ng mga ito? Hindi nakapagtataka kung bakit napakamahal ng stupa na ito dahil may nakatagong relic sa loob nito. Anong tinitingnan ng batang ito? Bibili ka ba o hindi? Magbayad ka na agad. Kailangan ko pang kunin ang susunod na grupo ng mga turista. Boss, magkano itong stupa? Guwapo. Ang stupa na ito ay isang relikya dahil sa ikaw ay tao ni Ek. Bibigyan kita ng 10,000 baht na katumbas ng inyong pera ay mahigit 20,000. Mukhang hindi rin nila alam na may mga relikya sa loob ng stupa na ito. Kung bibilhin ko ang stupa na ito sa mababang presyo at maghahanap ng ibang lugar para ibenta, hindi ba't yayaman ako? Ay nako, boss, gusto ko talaga ang stupa na ito, pero wala akong ganitong kalaking pera. Sige na nga, ibenta mo na lang sa akin ng 20,000. Kung may pera ako, hindi sana ako magbabayad sa grupo niya, di ba? Basta dito, lahat ng bagay ay peke. Walang halaga ang mga ito. Ibigay na lang ito sa tanga. Sige, dahil kay Ek, 20,000 baht, kunin mo. Tingnan mo kung gaano ka maalam ang iba. Kailangan bumili. May isang tao dito ngayon na gumagastos na mas mababa sa 20,000 baht. Hindi makakalabas. Boss, dumating ka na. Oo, kumusta ang kita ngayon? Anong balita? Sasabihin ko sa'yo, may grupo ng mga Chino na dumating ngayon. Bumili sila ng maraming bagay. Madaling kumita ng pera nila. Tom pala, nasaan ang mga bagay sa bag ko? Tom pala, nasaan ang mga bagay sa bag ko? Hindi ba iyon ang mga bagay para sa araw na ito? Nabenta ko na ang perang ito. Toma, para, ikaw, tanga, ang laman ng bag na ito, ay sinadya kong ipanggap, na ibebenta sa merkado ng itim na tunay na produkto. Mas mabuti pang tandaan mo kung kanino mo ito ibinenta. Kung hindi, bababoyan kita, ulo. Naalala ko ang boss. Naalala ko. Ang unang batang lalaki na lumabas, yung dumaan sa tabi mo, binenta ko sa kanya. Boss, tumatanggap ka ba ng mga bagay dito? Hoy, pare. Na-scam ka siguro. Hindi naman mahal yan. Hindi mahal. Oo, sige. Tingnan mo pa nga ulit. OU. Ito ay ang mga relics ni Ajahn pagkatapos ng kanyang pag-upo sa Nirvana. OU. Ito ay ang mga relics ni Ajahn pagkatapos ng kanyang pag-upo sa Nirvana. Ano ang Ajahn? Oh, Ajahn. Ibig sabihin ay isang taong may mataas na kaalaman. Kahawig ng sa inyo. Mataas na monghe, batang lalaki, mahalaga ito, boss. Magkano ang maibigay mo sa akin? Oh, wala ni sentimo. Bakit? Hindi ba't sinabi mong mahalaga ito? Sa bansa namin, lahat ay naniniwala sa Buddha, mga bagay ng Ajahn. Iyan ay banal na bagay. Ipinagbabawal ang pagbili at pagbenta nito, boss. Kung ganun, pwede bang ibigay mo sa akin ng mas mura? Hindi. Tera na. Kung malaman ito ng iba, masisira ang swerte ko. Tera. Nandito yung bagay na ito, hindi pa rin madaling ilabas, at hindi rin madaling dalhin pabalik sa bansa. Anong gagawin natin ngayon? Amang maingay, baka maliit mong gwapo, sumubok kang galawin ako. Mga bagay ni Basong, parang ayaw na ng buhay. Anong ibig sabihin? Nagpapanggap ka pang hindi alam. Yung binili mo kaninang umaga, na stupa. Tingnan mo ang posture ng taong ito. Tiyak na alam niya iyon, na may mga relics sa stupa. Basta hindi ko rin naman maibebenta. Mas mabuti pang ibigay na lang sa kanya para sa buhay niya.
Kapatid Basong, ang hinahanap mo siguro, hindi yung stupa, kundi yung mga relikya sa loob nito, di ba? Kapatid Basong, narito ang relikya para sa iyo. Maaari na ba akong pakawalan? Itong batang ito, paano niya natuklasan ito? Mayroong bagay dito, baka may mga kakayahan siya. Subukan natin siya, talagang may kakayahan. Maaari siyang gumawa ng bagay na iyon para sa akin. Walang pagmamadali, maglalaro muna tayo ng isang laro. Mayroon akong 3 amulet. Isa sa mga ito, ay gawa ni Ajarn Wanmu, sa kanyang sariling kamay, na nagkakahalaga ng 5 milyong bat. Pumili ka, ng isa, kung hindi, babasagin ko ang ulo mo. 10 bat. Basong ko. Kung gusto mo akong patayin, sabihin mo na lang. Hindi mo na kailangang mag-set up ng ganitong sitwasyon. Ang ibig mo sabihin, ako ang nagsinungaling, Basong. Kapatid na Basong, sa 3 piraso ng amulet na ito, ang pinakamahalaga ay iyon, ngunit ito rin, ay gawa ng isang baguhang Ajarn. Talagang, walang gawa ng Ajarn Weng. Mahal na bata. Akala mo ba'y mahaba pa ang buhay mo? Patay kita. Bata, nasa ganitong sitwasyon na tayo. Nagsasalita ka pa ng kalokohan. HMPH, Kuya Basong, hindi mo ako papatayin. Bakit? Mas mabuti pang bigyan mo ako ng makatuwirang dahilan. Kung hindi, tinataya kong hindi ka makakalabas sa pintuang ito. Dahil alam mo rin, itong 3 amulet, walang ganap na Ajarn Wenmu, na personal na pinahirin. Paano mo nalaman? Kung si Brother Basong ang pinakaayaw mo, na may nagsisinungaling, matagal na akong pinasabog ang ulo mo, ng isang bala, ngunit hindi mo ginawa, kaya't ito ay nagpapakita. Alam mo naman talaga, na totoo ang sinasabi ko. Chino, anong pangalan mo? Humahanga ako sa iyong tapang at talino. Gusto ko ring maging kaibigan ka. Salamat, Kuya Basong. Ang pangalan ko ay Yan Haiyi. Sabi ni Basong, bibigyan kita ng pagkakataong mabuhay. Tiyak na magkakaroon ng pagkakataon. Sabi ni Basong, tutuperin ko iyon. Hindi si Kuya Basong. Ito ay hindi pagkakataon para sa akin na mabuhay Hindi ko kailanman sinabi iyon. May pagkakataon tayo. HMM. Oh. Anong ibig sabihin nito? Okay lang ba si Basong? Mahal kong maliit. Bakit ka pa masyadong nag-iingat kung hindi mo maintindihan? Akala ko mag-aaral ka pa para sa exam. Kung meron man akong diploma, hindi ko na kailangang sumali sa ganitong itim na grupo ng paglalakbay. Isang kilalang abot sa banal na bansa. Namatay na si Abot Wenmu. Yung malabo na beans niya noon ay mula sa kanyang guro, na ipinasa mula sa henerasyon sa henerasyon. Ito ay isang napakahalagang banal na bagay. Matapos pumanaw si Ajarn Wanma, ang napakahalagang kayamanan na ito ay ninakaw din. Narinig ko na ito ay ipinamigay sa isang auction sa itim na pamilihan ng Pattaya. Sa kaharian ng mga Buddha, lahat ay naniniwala sa Buddha. Sa lahat ng bagay, kailangan laging may kaugnayan sa isang ugnayan. Kaya, sa auction, lahat ng iyong mabili ay magiging katulad ng nakuha mo na iyon. Nakatago na parang stupa, kasama ng mga butil ng Buddha ni Ajarn Wanmu. Anumang bagay na nakuha mo, ay koneksyon mo sa kanya. Ngunit, naniniwala ako sa iyo. Tiyak na mayroon kang sariling paraan. Makikita ang mga pagkukunwari na ito. Gusto kong humingi ng pabor sa iyo. Tulungan mo akong makuha yung Pulse Aries ni Ajarn Wenmu. Kapag natapos na ang lahat, yung reliquary, tutulungan kitang ibenta. Lahat ng perang makukuha ay sa iyo. Bukod pa, bibigyan kita ng 1 milyong bat. Bilang pasasalamat. Pero, kung hindi mo makuha yung kwintas na yun, bubunggo ko ang ulo mo. Para makita mo, yung sariling utak mo. Ang mga rosaryo ni Ajarn Wanmu ay kagamitan ng Buddha. Maaari akong umasa sa aking kakayahang makita upang hanapin ito. At maaari pang kumita ng 2 milyong bat. Makakakuha ng malaking kita. Ngunit, basin ko, hindi ko maaasahan iyon. Ikaw, cute na cute. Hindi mo ako pinapansin. Sige, sige, sige. Maari kong aipanga ko sa'yo. Pero sana pagkatapos mong gawin ito, magsalita ka ng totoo. Siyempre naman, masaya ang pakikipagtulungan. Sandali lang. Hindi. Nakalimutan ko ang isang malaking bagay. Anong bagay? Kailangan kong umuwi bukas. Kasama ang grupo ni Ike. Malapit nang mag-expire ang pasaporte ko. Mahal na mahal. Akala ko ay may malaking bagay. Pupunta ako kay Ike para sabihin. Pasaporte. Pinasabihan ko siya na tulungan ka. Masaya ang pakikipagtulungan. Kapatid na Basong, masaya ang pakikipagtulungan. Oy, hindi ba yan si Basong? Bakit? Pumunta ka sa black market para makuha yung kwintas na yon. Para mapalaya si Kapitan Kapachi, ang leader ng rebeldeng grupo. Ngayon, mapalaya ba niya ang iyong kapatid? HMPH. Kung ganun nga,
Sinasabi ko sa'yo, mas mabuti pang maghanap ka na ng Ajen. Para sa kanya, magdasal ka na hahaha. Zolem, tayo, ay nasa tindahan ng mga arte sa Pattaya, kahit na malapit lang. Maraming hidwaan sa negosyo, wala akong pakialam sa mga ito. Ngunit, huwag gawing biro ang aking kapatid. Maniwala ka o hindi. Babasagin ko ang iyong ulo. Baril. Hindi ito nakakatakot sa mga lalaki. Kung gusto nyo pang magpatuloy, sumali sa auction, ibigay ang baril. Kung hindi, umalis kayo. Kaya tayo ay maghaharap sa auction. Umupo. Boss Ong, sabi ni Zolem na nandito ka ngayon, para sa kapatid mo. Anong nangyari? Nahuli ng mga rebelde ang kapatid ko. Wala akong sapat na pera para sa ransom. Umaasa lang ako na sa auction na ito ay makakabili ako ng mga rosaryo at maibalik ito para makakuha ng pera para iligtas ang kapatid ko. Hindi ko inasahan na si Basong ay talagang may malasakit at tapat. Maligayang pagdating sa inyong lahat sa pagdalo sa auction na ito. Sa auction ng Azon Wenmo na mga rosaryo, may inihanda kaming ibang mga item, kabilang ang mga gamit na pang-Buddha, tulad ng mga amulet at iba pang bagay. May totoo at may peke na ibebenta sa inyo. Bago simulan ang auction, bibigyan kayo ng 3 minuto. Pumunta upang obserbahan ang mga detalye ng mga item. Gumawa ng isang paunang paghuhusga. Pagkatapos, kung ano ang makukuha ninyo, ay nakasalalay sa inyong kapalaran sa mga bagay ng Buddha. Ang pagkakaroon at pagkawala ay hindi kailangang pilitin. Karaniwang estatwa ng Buddha, 10,000 baht. Buddha amulet na ginawa ni Ajan, 800,000. Karaniwang stupa, halaga ng 1 piraso. Buddha beads na pinatibay ni Ajan Lei, halaga ng 1,000,000. Peke na rosaryo, nagkakahalaga ng 1,000. Ay, kapatid na basin, bilang karagdagan sa rosaryo. Kung may iba pang mga bagay na Budista na makakapagbigay sa iyo ng kita, pwede bang ibahagi mo sa akin? Syempre. Kung hindi mo sinayang ang pera ko, pwede tayong maghati ng pantay. Pero, kung nalugi ka, babasagin ko ang ulo mo, dahil iyon ay nagpapatunay ng iyong kakulangan, at sinayang mo lang ang pera ko. Sige, walang problema, basta't mga gamit sa Buddha, kaya kung makita, kung tunay o peke, at ang halaga, para sa akin, parang libreng pera lang. Ay, huwag mong sabihin, medyo kamukha talaga. Sa tingin ko, pwede na. Basin, paano? Kahit kayo, hindi pa nga makaalis para tingnan. Hindi pa talaga makaalis para tingnan. Naiintindihan ko na. Wala kayong makita kahit ano. At wala pa kayong panggastos para mag-shoot. Ang rosaryo ni Azon Wenmo, Zal Imo. Sabi ng kaibigan ko, mas pipiliin niya yung mga bagay na mahalaga. Naniniwala ako sa kanya. Ikaw ang pangalan ay Zal Imo, tama ba? Kayo ba ay mula sa kaharian ng Wano? Lahat ng bagay ay may dahilan na nag-uugnay. Bakit ka nagmamadali? Nababahala ka ba na wala ka talagang koneksyon sa tunay na mga kagamitan ng Buddha? O baka naman sa mga araw mo, masama ang iyong mga nagawa? Ikaw. Zalim, kung gusto mong maglaro ng matindi, walang takot sa'yo kahit sino. Sige. Mga Chinese, sana sa susunod, maging ganito pa rin ang pagmamayabang. HMPH. Ngayon, susunod, magsisimula na ang auction. Bagamat nagsisimula pa lang, ang mga Buddhist artifacts na ito ay halo-halong tunay at pekeng. Hindi kasing mahalaga ng rosaryo, na ginamit ni Ajan Wenmo noong buhay pa siya. Ngunit may mga magagandang bagay din dito. Kaya't dapat pahalagahan ng lahat ang bawat pagkakataon sa auction. Narito ang unang item sa auction ngayon. Sinasabing ginawa ito ni Ajarn Lei na may halaga sa merkado na 500,000 baht. Ang panimulang presyo, huwag bababa sa 10 direksyon. Nagsimula na ang auction. Ang estatwa ng Buddha na ginawa ni Ajan Lei ay mga mas pinong maliit na estatwa ng Buddha. Itong 20 sentimetro na estatwa ay malinaw na peke, walang pagdududa dito. Peke talaga ang estatwang ito, kahit na alam ko rin na ang mga item sa auction sa Pattaya ay hindi pwedeng maging sobrang di ka panipaniwala. Pero itong isa, kailangan ko talagang pag-isipan ng mabuti.
Isang ordinaryong Buddha statue, 1,000 baht, gintong Buddha statue, 6 na milyong baht. 600,000 baht. Basong. Kamakailan lang ito, hindi na kasing sagana ng dati ang negosyo ng tindahan. Bakit ka lang pipili ng ganitong walang kompetisyon na pusta? Mas maganda pang ibenta mo na lang ang tindahan mo. Ibigay mo sa akin, baka mas maganda ang pangangalaga ko, kaysa sa iyo. Ako. Naniniwala sa aking kapatid, itong si Basong. Talagang bagay na makipagkaibigan. 60,000 baht isang beses. 66,000 baht 2 beses. Binabati ang Ginoong ito. Ang estatwang Buddha na ito ay pag-aari ng Ginoo. Tunay na walang gustong kumuha nito. Ikaw lamang ang nagbid. Ikaw lang ang nagbid. Zolem. Maaaring totoo ito. Ito ay isang banal na bagay na ginawa ni Ajan, at ginagamit mo ito upang ilarawan na walang gustong bagay. TSK, ibig mo bang sabihin? Ito ang lahat. Mga tao na hindi nirerespeto ang mga banal na bagay. Zolem, hindi namin sinabing ang mga banal na bagay ay walang halaga. Zolem, huwag kang magkalat ng kalituhan dito. Tumahimik ka. China, talagang matalas ang dila. Lahat sila'y mga may sakit. Kung ganito na ang sinasabi, kaya mo bang makipagpusta sa akin? Kung ang estatwang Buddha na ito na kinunan ko ay nagkakahalaga ng 10 beses ng presyo na aking kinuha, kaya magbigay ka ng 10 beses na halaga para makuha ito. Kaya mo ba? Kung hindi, kung matalo ako, ibibigay ko sa iyo ang buhay ko. Tayo mga Chino ay hindi natatakot sa kamatayan. Yan Haiyi, hindi mo na kailangang ganyanin. Walang anuman, Boss Basong. May tiwala ako at kung siya ay mang-aapi sa atin mga Chino, hindi ko siya basta-basta pababayaan. Pero kung matalo siya, hindi siya magtatanggi, di ba? Siyempre naman, ito ay sa Pattaya Black City. Sino man ang hindi susunod sa kasunduan, ay itatapon sa ilog ng Pattaya para pakainin ang mga buwaya. 2 kayo, sigurado. Zolem. Kaya mo ba? Anong hindi mo kayang gawin? Naghihintay ako na gamitin mo ang baril para durugin ang nakakainis mong ulo. Ay, ito, talagang nakakagawa ng magagandang bagay. Diyos ko. Ito ay isang purong gintong Buddha. Ang Buddha na ito ay may halaga sa merkado na umabot ng 6 na milyong baht. 6 na milyong baht. Kaibigan ko, ang galing mo talaga. Salam. Kung marunong ka pa sa math, dapat kaya mong kalkulahin. 900 na metro kwadrado. Yun ang presyo na kinuhanan ko kanina. 10 beses ng presyo. At ikaw, kailangan mong gumastos ng 6 na milyon, 10 beses, 60 milyon. 6 na milyon, 10 beses, 60 cubic. Bilhin mo ito. Paano ka magbabayad? Zolem, ito ang black market ng Pattaya. Kung hindi ka magbabayad, mga buwaya sa ilog Pattaya, malapit na silang makapagpakasawa. Ihanda ang card machine. May pera pa ako para dito. Nakapost na ang bayad. 60 milyon baht. Salamat, Kuya Zolem. Bata. Huwag masyadong magalak. Swerte. Hindi palaging nasa panig mo yan. Susunod ay, ang ikalawang item para sa araw na ito. Sinasabing ang pirasong ito ng mga butil ay ginawa sa ilalim ng pagpapala ni Ajan Lei, na ginawa ng mga butil na pinapangalagaan ni Ajan Lei. Maaaring ipagpalit sa merkado. Kaya ang presyo ng mga butil na ito ay 1 milyong baht. Bawat beses na tataas ang presyo, hindi dapat bumaba sa 1 milyong baht. Sa ating bansang 10,000 Buddha, ang mga butil ay dapat pula o itim. Bihira ang ganito. Ang puting rosaryo ay may hindi magandang kahulugan. Guro Ajan Lei. Isang napakaabilidad na Ajan. Dapat ay alam niya ito. Kung si Ajan Kai, sa ganitong antas ng Ajan, ginawang mga butil ng Buddha, ay pinalitan ng iba. Kailangan talaga ng mas malaking butil. Kung hindi, hindi ito maayos na mababalutan. Kaya't ako'y nagpasya na ang butil na ito ay walang palamuti. Tiyak na ito ay pekeng. Nagawa ni Ajan Lei ang rosaryo. Nagkakahalaga ng 10 milyong baht. Ganito pala iyon. Ang ibabaw ng rosaryong ito ay may puting patong na pandaraya. Maaaring hindi ito mula sa tamang pinagmulan. Ngunit sa katotohanan, ito ay isang rosaryong kulay pulang-pula. 200,000 baht. Bata.
Hey, wala ka namang problema, di ba? Itong puting rosaryo, napakaliit. Walang pagkakataon na lumabas ang mga perlas, na may mga perlas sa loob. Itong puting rosaryo, tingnan, peke lang yan. Walang kailangan na alalahanin dyan. Kung sa tingin mo ang pirasong ito ng rosaryo, ay maaaring tunay, pwede mo rin itong kunan ng larawan. Bata, kunan mo ng larawan ang piraso. Nasa swerte mo lang yan. Pero swerte, hindi ito laging magiging ganito kaganda. Ang mga butil na ito ay halatang hindi totoo. Walang dahilan para gumastos para dito. Pumili akong hindi sumama. Hindi rin ako sasama. 200,000 baht, 2 beses. Binabati ko ang Ginoo na ito. Ang ganitong butil. Nasa kanya ang Ginoo na ito. Talaga namang ito ay ginawa ni Ajanlay. Ginawa ni Ajanlay. At ito ay napakabihirang pulang rosaryo. Ang rosaryong ito ay maaaring ibenta ng 10 milyong baht. Ang pulang rosaryo na ito. Dahil sa kanyang pambihirang katangian, talagang sulit ang presyo na ito, na 1 milyong baht. Nagsikap ng 10 milyong baht, parang nananaginip lang. Pero mapagkakatiwalaan ng aking kaibigan, Zolem. Kaya bilang isang tao mula sa bansang 10,000 Buddha, hindi ka kumakatawan sa mga tao ng bansang 10,000 Buddha. Makagawa ka ba ng ilang magagandang bagay? O gusto mo bang ipahayag na ang bansang 10,000 Buddha ay hindi kasing ganda ng China? Siyempre, hindi ko sinasabi yan. Ito ay ibig sabihin ng Zelim. Sino si Zelim? Bakit siya ganito? Batang ito, pinapaalalahanan kita, huwag kang magsalita ng basta-basta, at huwag kang magyayabang. Hindi palaging magiging maganda ang swerte mo. Hindi palaging ganito ang magiging takbo ng bagay. Zolem, sa tingin mo ba swerte lang ako? Sige. Ipakikita ko sa'yo, kung gaano ka talaga kabobo. Itong Chino na hinanap ni Basong, ay mukhang may kakayahan. Maaari akong sumunod sa kanya. Kunin mo ang rosaryo ni Azon Wenmo. Kayo lahat, halos nakuhanan na natin ang mga bagay. Kayo lahat. Ito ang aming pangunahing item ngayon. Kayo lahat. Ito ang aming pangunahing item ngayon. Ang rosaryo na ginamit ni Azon Wenmo noong siya ay nabubuhay. Upang madagdagan ang kasiglahan ng bidding. Pinagsama namin ang tunay na rosaryo. At iba pang 4 na set ng pekeng rosaryo. Ngayon ay bibigyan namin kayo ng 3 minuto. Upang masusing obserbahan. Tara, tingnan natin. Peke. Hindi hihigit sa 3,000 baht. Ang rosaryo na ginamit ni Ajan Wenmo noong siya ay buhay, ay nagkakahalaga ng 100 milyon baht. Ang rosaryong ito ay nagkakahalaga ng 100 milyon. Sige na, pakiupo na ang lahat. Sigurado akong lahat kayo ay nakapaghanda na bago dumating. Ang mga rosaryo na ginamit ni Ajan Wenmo noong buhay pa siya, ay gawa sa isang napakabihirang materyal, na lumilitaw sa ilalim ng ilaw ng ultraviolet, na naglalabas ng gintong liwanag. Pagkatapos itong kunan ng larawan, maaari rin kayong pumili kung gagamitin ito o hindi. Nandito tayo sa harap gamit ang ultraviolet light, para beripikahin ang tunay o peke ng mga kalakal. Ngayon, ang susunod na hakbang. Magsisimula tayo sa unang kwintas. Simulan na ang pagbebenta. Ang starting bid para sa unang kwintas. 1 milyon na Thai baht. Bawat bid na magsimula, hindi bababa sa 10 milyon. 200,000. Hindi na pwedeng basta-basta maglabas ngayon. Magbibigay ako ng 300,000 baht. Ako na ang magbibigay ng 1 bilyon. Ano? Oy, Boss Pasong, yung mga nakuha namin, maaari rin itong ituring na kapital. Para sa bidding, di ba? Ayon sa mga patakaran ng Black City ng Pattaya. Oo. 100 milyon ba? Kung ito ay peke, wala na akong pagkakataon na makibed sa susunod. Sige na, hindi na ako sasali. Itong tao na ta. Hindi rin sigurado, makakuha ng magagandang bagay. Kung makikisali pa ako, aabot na ng 1 bilyon 100 milyon. Hindi ako makapagsugal niyan. Ako rin, tapos na. 100 milyong baht 2 beses. 1个亿泰铢2次，1个亿泰铢。2个亿，2个亿， Basong, kahit na nakuha mo ang mga magagandang bagay na iyon, sa usaping pinansyal, hindi ka pa rin kasing lakas ko. Ikaw ay mapanlinlang. 卑鄙呀，卑鄙！ Ang yaman ay bahagi ng lakas, din. Kung kayo rin, ay mayaman,
Maaari rin kayong sumali. 200 milyong baht, 2 beses. 泰铢2次，2亿泰铢3次。 Binabati kita, Ginoong Zolem. Ang pirasong ito ng rosaryo ay sa iyo. Ginoong Zolem, nais mo bang gamitin ang ultraviolet light sa lugar para suriin ang tunay na pagkakakilanlan? Siyempre. Gusto kong ipaalam kay Basong na wala na siyang pagkakataon na makuha ang rosaryo na iyon. Ang ganong desperadong ekspresyon niya, tiyak na nakakatawa. Paano nangyari ito? 200 milyon para sa isang pekeng produkto. Zolem. Ikaw, tanga, nakahuli ka pa ng pekeng item. Ayos lang, ayos lang. May kakayahan si Zolem na gawin ito. Gumastos ng 200 milyon para bumili ng pekeng rosaryo para sa kanya. Hindi ito masakit o nakakabahala. Naglalakas loob kang lokohin ako. Naghahanap ka ng kapahamakan. Ikaw ang naghahanap ng kapahamakan. Basong, kayong dalawang salot. Nagawa niyo akong ganito. Kayo ay magbabayad sa huli. Ginoo Zolem, pakiusap, lumabas kayo at kontrolin ang inyong emosyon. Ang sarili niyo. Paysen, kayo ay nagsasagawa ng kasalanan. Kayo ay magbabayad sa huli. Dalhin si Ginoo Zolem palabas. Yan Haiyi. Magaling ang pagkakagawa. Gagaw itong si Zalim. Yung mga tindahan niya ng mga laruan. Dahil sa pagkasira ng linya ng pondo, lahat ng iyon ay magsasara. Samantalang ang tindahan ko, mas magiging maayos ang negosyo ko. Magbibigay ako sa iyo ng pera. Bilang pasasalamat, walang anuman, Kuya Basong. Inapin niya ang mga Chino natin. Turuan ko siya ng leksyon. Dapat lang. Yan Haiyi. Ibigay mo sa akin ang totoo. Maaari bang matukoy kung aling isa ang mga rosaryo na ginamit ni Ajan Wenmo noong siya ay buhay? HMM. Kaya't magpatuloy ang auction. Magsisimula tayo sa pangalawang rosaryo. Tulad ng kanina. 10 milyong baht ang panimulang bid. Bawat tawag sa bid, hindi bababasa. 10 milyon baht, 100 milyon. Hindi pwedeng tawagin na. 10 milyon sa bawat pagkakataon. Dapat sa bawat pagkakataon. Ipakita ang kailangan ito, maibigay sa iba ang maling impresyon na sinasadya kung pabagsakin sila. Si Zolem na iyon, tanga, ay nakapagbigay sa akin ng isang buhay na patalastas. Sa pagkakataong ito, tiyak na may magdududa na sinasadya ko ito. Hindi ang batang ito. Nagsasalita na naman ng mataas na presyo ng sadyang sinasadyang. Para lokohin tayo. Kung sasabihin ko sana, kailangan kong magbayad ng 1 bilyon at 1 milyon. Kung makuha nila ang pekeng, wala nang pagkakataon sa huli. Sa salitang Chino, ilalarawan ko siya. Itong batang ito ay talaga lang. Maraming mga trick. 10 milyong baht 1 beses, 10 milyong baht 2 beses, 10 milyong baht 3 beses. Binabati ang ginoong ito. Ang kwerdas na ito ay pag-aari ng ginoong ito. Ginoo. Nais mo bang mag-live? Kailangan bang beripikahin ang pagiging tunay ng rosaryo na ito? Hindi na kailangan. Mukhang naglalaro na naman ang batang ito. Buti na lang at hindi tayo naloko. Ahem. Pupunta lang ako sa banyo. Ahem. Pupunta lang ako sa banyo. Sige, tuloy ang auction. Ikatlong mala. Simula pa rin sa 10 milyon baht. Bawat palitan ng presyo. Hindi bababa sa 10 milyon baht. Nagsimula na ang auction. 50 milyon. Kaya nga. Kanina lang nagbubuhat lang siya ng kabuoang kabalintunaan. Kung hindi, wala siyang dahilan para ipagpatuloy ito. Nakita ko kanina ang iba't ibang galaw sa ikatlong string ng malaperlas ng rosaryo. Parang mga galaw ni Ajan Wenmo ng paggamit ng rosaryo. Ito na. 60 milyong baht. Iyan na ang 3 pirasong rosaryo. Susunod, ibubuhos ko ang lahat ng lakas ko. 70 milyong baht. 80 milyong baht. Kapatid Basong. Ang sarap ng alak, ang galing mo naman. Ay nako. Andito ka na. Babae, lahat kayo umalis na. Kailangan namin mag-usap ng mga lalaki. Yan Haiyi. Talagang matalino ka nga. Naiintindihan mo ang ibig kong sabihin. At nakikipagtulungan ka sa akin. Nagsagawa tayo ng isang palabas na parang ginto na umalis sa shell. Basang ko. May kasabihan sa China na nagsasabing,
Ang pagkakaroon ng yaman ay nagdadala ng kasalanan. Adyan Wenmo na may mga butil ng rosaryo. Napakagandang kayamanan. Sigurado akong kailangan kong maging maingat. Magkita tayo sa Nightcaller Bar, Room A11. Naghahanap din ako ng dahilan para umalis, na parang kailangan kong magbanyo. Agad akong umalis sa lugar, sa tingin ko sa lugar. Maliban, kay Zolem, yung malaking tanga, walang sino man ang nag-verify dito sa lugar. Zalim. Isa lang siyang tanga. Ang tanga ay hindi karapat-dapat mabuhay sa mundong ito, kasama ang mga matatalino tulad namin. Yan Hai. Lalong lumalapit na ako sa'yo. Dito. Iyan ang ipinangako ko sa'yo. 200,000 baht, at pati na rin sa lahat ng mga nakuha mo sa auction. Sa lahat ng kinita mula sa mga iyon, kalahati nito. At saka, tulungan mo akong pabagsakin si Zolem. Dagdagan mo pa ng kaunting pasasalamat, ibibigay ko lahat sa iyo. Siyempre, yung rosaryo. Kailangan ko pa rin iyon. Wow! Nagtrabaho ako sa loob ng bansa, hindi ko kailanman naisip iyon. Ang dami ng pera. Talagang malaki ang kita natin sa pagkakataong ito. Tingnan mo ang hitsura mo, walang silbi. Ano bang halaga ng perang ito? Tulungan mo akong makuha yung rosaryo ni Adyan Wenmo. May utang na loob ako sa'yo. Hindi ito mababayaran ng pera. Kaya, plano kong bigyan ka ng malaking pagkakataon. Bas Ongge, anong malaking pagkakataon? Dadalahin kita sa bida ni Yanfo para makilala si General Kopechi sa iyong kakayahan. Tiyak na makakamit mo ang pagpapahalaga ni General Kopechi. Bibigyan ka niya ng pagkakataon na ipakita ang iyong kakayahan. Ngunit, ang pambansang tanggapan ng bida ay hindi rin isang magandang lugar. Palaging may panganib sa buhay. Ngunit kayo mga Chino, may kasabihan na kapag mas malakas ang alon, mas mahal ang isda. Kaya, handa ka bang sumama sa akin? Ang aking kapangyarihan ay makakita lamang ng mga bagay na may kaugnayan sa Budismo. Kung makakarating na sa bansa, sa halip ay wala na pagkakataon para umarangkada. Tama si Basong, mas malaki ang alon, mas mahal ang isda, dahil mayroon na akong ganitong kakayahan. Kailangan kong lumago at maging malakas, lumikha ng kaluwalhatian. Basong. Sasama ako sa'yo. Sige. Iyan ang tunay kong kaibigan. Halika. Terra. Masaya. Bukas. Sasama kita para kumuha ng bank card. Kung dadalhin mo ang ganitong karaming cash sa kalye, tiyak na may magnanakaw sa Wanfobo. Okay. Tama, Basongge. May isa pa akong bagay. Kung magtatagal ako dito, itong pasaporte ko. Hi. Tungkol sa pasaporte, hayaan mo na si Ake ang bahala dito. Kapachi. Sawasdi ka, General Kapachi. Yung basin sa Pattaya, sinasabi na darating kami para dalhan ka. Nang malaon ni Achan Wenmo, matagal na kaming naghihintay sa iyo. Sawasdi ka. Sa ibabaw ng Pattaya, mayroon bang 2 tao dito? General Kopach, sa ibabaw ng Pattaya, talagang mayroong 2 tao na ito. Ang rosaryo na ginamit ni Adyan Wenmo noong siya ay buhay, ay isang napakahalagang banal na bagay, na kayang linisin ang kaluluwa ng isang tao. Gusto ko itong banal na bagay na ito. Basong, kung ang dalang ito na iyong dinala, ay totoo, maaari kong ay pangako, natutulungan kitang gawin ang isang bagay, kung ito ay peke. Hindi ka makakalabas kasama ang Chino na ito, dahil ang mga sinungaling ay tiyak na parurusahan. Ay, General Kapasi. HMM. Oo, General. HMM. Ha ha ha. General,
Tunay na produkto. Ito ay tunay na produkto. Talaga ito ay ang rosaryo ni Adrian Wenmo na ginamit noong buhay pa siya. Ibigay mo. Basong, nangako ako sa iyo na makakatulong ako sa iyo sa isang bagay. Sabihin mo lang, anong gusto mong ipagawa sa akin? General Kopach, gusto kong gamitin itong palamuting ito para tabyusin ang aking kapatid. Angola, nasa iyo siya. Noong huli kayong nakipaglaban sa mga sundalong gobyerno at dinukot ang mga bihag na iyon. Pumunta ka, dalhin mo dito yung bihag na tinatawag na Angola. Ayos, oo. Basyonggo, Angola. Naku po, kapatid ko. Kapatid, alam ko na hindi ka pababayaan, Basong. Hindi mo ako iiwan. General Kopechi. Salamat, General. Walang anuman, Basong. Ginamit mo ang rosaryo para iligtas ang iyong kapatid. Ito ay makatarungan. General. May isa pa akong bagay na gusto sanang sabihin sa iyo. Ito ang aking mabuting kaibigan na si Yan Haiyi. Magaling siya. Kaya, tawagin mo siyang Yan Haiyi. Tama ba? Oo, General Kopechi. Ako si Yan Haiyi. Sa auction sa Black City. Sa ilalim ng talukap ng mata ng isang mata, kinuha mo ang malaperlas na malakristal na kwintas. Malakas ang kakayahan ng isang mata sa pagtuklas ng mga hiyas. Sa palagay ko, hindi lang ito sa lakas ng loob. Nanalo siya. Bakit parang masyado kang umaasa sa swerte? Sawasdi ka. General Kopechi. Yung may-ari ng parke sa Malaysia. Gusto kayong makausap ni Ravamont. Sabi niya, may dala siyang sa ika-15 siglo ng kaharian ng 10 Buddha, bakal na estatwa ni Buddha. Yan Haiyi. Ang pagkakataon mong patunayan ng iyong kakayahan, dumating na. Si General Kopach. Pinapasok si Ravamont. Ayun. Sawasdi ka, General Kopechi. Nakuha ko ito sa black market sa Kuala Lumpur. Isang bronze na Buddha mula sa ika-15 siglo ng bansang Buddha na espesyal kong inaalay sa iyo. General Kopechi, ang estatwa ng Buddha na ito, ibinigay ko sa iyo, Ravamont. Kung ang estatwa ng Buddha na ibinigay mo sa akin ay totoo, sasagutin ko ang iyong kahilingan. Makatutulong ako sa iyo sa isang bagay. Salamat sa iyo, General Kopechi. Tungkol sa estatwa ng Buddha na ito, kung hihiramin mo pa ang 10 tapang ko, hindi ko rin magtatangka na dalhin ito sa iyo. Totoo, fake nga. HMM. Bansa ng mga Buddha, ika-21 siglo, estatwa ng Buddha na gawa sa tanso. Halaga ay 500 milyong baht. Ika-11 siglo. Pero Ravi Meng, hindi ba't sinabi niya na ito ay isang bronze na Buddha mula sa ika-15 siglo ng bansang 10 Buddha? General Kopechi, ang estatwang Buddha na ito ay hindi gawa mula sa ika-15 siglo ng bansang 10 Buddha na ginawa. Kundi ito ay ginawa noong ika-21 siglo. Ikaw, Chino, ang daldal mo. Paano ko naman maaring dalhin ang pekeng estatwa ng Buddha bilang handog kay General Kopechi? Kayo mga Chino, puro walang kwentang sinasabi, mga kalokohan. Ikaw, tingnan mo ang estatwang Buddha na gawa sa tanso. Oo. Babalik kay General Kopechi, sa tingin ko. Totoo nga. Ang 15th siglo na Buddha mula sa bansa ng Wanpuo, gawa sa tanso. Dahil sa kalagayan ng kalawang nito, nananatili itong akma sa panahon, at ang disenyo nito ay talagang akma sa panahong iyon. Ibig sabihin, paano maaaring peke ang estatwang ito ng Buddha? Yan Haiyi. Ang isang mata ay isa sa mga tauhan ko, isang tao na may napakahusay na kakayahan sa pagsusuri ng mga kayamanan. Sabi niya, ito ay tunay na estatwang Buddha na gawa sa uling na tanso. Sinasabi mong ito ay peke. Sinasabi mo, sino ang dapat kong paniwalaan? Mukhang sa ika-21 siglo, sa paggawa ng replika nito, noong 15th century na bronzeng Buddha, nadulas ng bahagya,
Sa ibabaw na pinaghirapan nilang gawing katulad. Natapos na ang kalawang. Hindi nila napansin na may isang butas. At hindi rin nila inasikaso ang detalye na ito. Mas mabuti kung mapapansin mo ito. Ang estatwa ng Buddha mula sa ika-15 siglo. Nagawa sa itim na tanso. Kung saan may problema. Kung hindi, ihuhulog kita sa ilog para pakainin ang mga buwaya. Bas-onj. Pahiram ako ng isang bagay. Anong bagay? Ulo. Mga Chino, ano ang balak mo? Mga Chino, ano ang balak mo? Sa tingin ko, maaaring siya ay gumawa ng isang labis na kilos pagkatapos na mahuli. Napaka-idiot. Sobrang tanga. HMPH. Gawa noong ika-15 siglo sa bansang walang hanggang Buddha, bronze na estatwa ng Buddha. Ang ibabaw nito ay dapat may mga kalawang dahil sa paglipas ng panahon na nabuo. At ang natural na nabuo na kalawang na ito, dapat ay mayaman sa mga antas, di ba? Ngunit ang kalawang sa estatwang ito ng Buddha ay halos pare-pareho lahat. At saka, General Kopechi, mayroon pa akong isang matibay na ebidensya dito. General Kopechi, kung ang estatwa ng Buddha na ito, talagang mula sa kaharian ng 10,000, na ginawa noong ika-15 siglo. Kung gayon, sa maliit na hukay na ito, dapat ay may kalawang din ito, di ba? Pero ngayon, sa katotohanan, wala naman itong kalawang. Kaya, isa lang ang posibilidad. Ang estatwa ng Buddha na ito, hindi mula sa paraiso ng 10,000 Buddha, kundi ginawa ayon sa estilo noong ika-15 siglo, at hindi orihinal na mula sa ika-15 siglo, gawa ng ika-21 siglo. Ikaw, isang Chino, nagbabalat kayo, ikaw. Sumasayaw ng espada sa harap ng estatwa ng Buddha, parang ayaw mo nang mabuhay. Pakiusap, patawarin mo, General Kopach, ihampas mo siya palabas. Oo. General Kopach, pakiusap, patawarin niyo ako. Talagang hindi ko alam na ang estatwa na ito ay mula sa ika-21 siglo. Mag-alala kayo, kahit na ang estatwa na ito ay hindi mula sa ika-15 siglo ng Wanfo Kingdom ginawa. Ngunit ito rin ay isang estatwa ng Buddha. Ako si Kapachi. Huwag pumatay sa harap ng estatwa ng Buddha. Maaari kang umalis. Ngunit, sa iyong lugar sa Malaysia, hindi mo makukuha ang aking proteksyon. Tumakbo. Salamat, General Kapasi. Tumakbo. Para sa'yo naman. 2 beses kang nagkamali nang hindi napapansin. General, patawarin niyo po ako. Nasabi ko na. Huwag kang mamatay sa harap ng larawan ng Buddha. Ayoko. Huwag na kitang makita pa sa bida ni Yanfo. Hindi rin kita ibibigay ng sasakyan. Mag-isip ka na mag-isa. Bukas, kung makita pa kita sa bida ni Yanfo, ikaw na ang bahala sa magiging resulta. Ikaw ang may pananagutan. Oo. Oo. Yan Hai. Napatunayan mo na ang iyong kakayahan. Nagpasya akong bigyan ka ng pagkakataon. Nagpasya ako, nabigyan ka ng isang tindahan, sa itim na pamilihan ng Peking University. Tuwing buwan, magbibigay ka sa akin, ng 10,000 baht. Para sa iyong tindahan, maaaring bumili sa banal na lupa, ng mga bagay na pwedeng ipalipat-lipat sa merkado, o yung hindi pwedeng ipalipat-lipat, anumang bagay na Buddha. Itong tindahan, alam naman nilang ako si Kopechi. Lahat kayo susuporta sa negosyo mo. Pero, may hinihiling ako. Huwag kang magbenta ng peke. Kung hindi, para kang nananapak sa mukha ko, Kopechi, pagkatapos ng 3 buwan. Ang kita ng tindahan mo. Kailangan umabot ng bilyon. Ibinigay ko sa iyo ang teritoryo ng negosyo ng isang mata. Paano? Ano sa tingin mo? Magbigay ka ng iyong opinyon. Sang-ayon ako. Ayos. Sang-ayon ako, dahil sa aking kakayahan, halos imposibleng makakuha ng peking bagay na Budista.
At saka, makakakuha pa ako ng mga bargain sa black market. Sa loob ng 3 buwan, aabot sa bilyon ang aking account. Hindi ito dapat mahirap. Sa panahong iyon, makakakuha na ako ng teritoryo ng isang mata. Gawin itong mas malaki at mas malakas. Binabati kita, kaibigan ko. Sa itim na merkado ng Peking University, may sarili ka ng pwesto. Ginoong Yan Haiyi. Ang tindahang ito, ikaw na ang mamahala mula ngayon. Si General Kopechi ay, ipinagkatiwala na ang tindahang ito, kay Ginoong Yan Haiyi, para pamahalaan. Kailangan ninyong suportahan siya ng buong puso, oo. Kapatid Basong, kapatid Anggala. Basong, Angela. Kung sakaling makakuha kayo ng mga banal na bagay, dalhin nyo lang sa tindahan ko. Ibibigay ko ang mataas na presyo. Kaibigan ko, tama ang tinanungan mo. Si Angela ay nasa black market, pero may sarili siyang koneksyon. Maraming mga kalakal ko, ay siya ang tumulong sa akin na makuha. Halos lahat ay tunay. Sawas di ka. Narinig ko kay Basong, na ikaw ang nagligtas sa akin. Kaya, tutulungan kitang mangolekta ng higit pang mga banal na bagay, upang makamit mo ang iyong layunin ng mas maaga. Salamat. Narito ang black market ng bida ni Yanfo. Hindi labag sa batas ang pumatay. Hawakan mo ito. Maari mo rin itong gamitin sa sariling depensa. Dito, kailangan talagang maging matatag. Kung hindi, mahirap makapanindigan. Sabi ng tindera, ang buong kalye na ito ay pinoprotektahan ng mga rebelde. Puno ito ng mga kagamitan at banal na bagay. Ngayon, si Basong at si Angla. Lahat ay nagpunta na upang kumuha ng mga bagay. Maaari kong gamitin ang aking kapangyarihan para makakuha ng isang bagay. Kung hindi, maghihintay lang ako sa loob ng tindahan na may ibang magdadala ng mga kalakal. Hanggang kailan kaya iyon? Kapatid na may isang mata, sigurado ka. Darating ba ang batang iyon sa eskinita na ito? Huwag mag-alala. Sinundan ko siya ng matagal. Siguradong darating siya sa eskinitang ito. Sandali lang. Dalhin mo ang peking kumantong na ito. Sadyang makabangga ka sa kanya. At pagkatapos ay ihulog ang kumantong sa lupa. Manloko siya ng pera. Kapag talagang naglabas siya ng pera, sabihin mo sa kanya na marami pang iba sa bahay na mga kagamitan sa budismo. Tingnan mo kung siya ay isang taong totoo. Ibenta mo sa kanya lahat, dalhin mo siya doon. Hayaan niyang bumili ng mga espesyal na tunay na produkto. Saktan siya ng husto. Haha. EHH. Kuya, paano kung ayaw niyang maglabas ng pera? Hayaan mong saktan ng husto. Yung batang amoy pawis na yun. Hanggang sa hindi na siya makatiis. Talagang malulugi siya. Saka ko siya dadalhin para bumili ng mga tunay na produkto. Sinira niya ang aking teritoryo. Lulakuhin ko siya ulit. Mas makakapagpagalit pa ito sa akin. Ha ha ha. Sige, kuya, sundin mo lahat ng sinasabi mo. Si Saipan, dumating na siya. Anong ginawa mo? Binato mo ang aking gamyuman. Sa lupa, nasira lahat. Ito ay sa akin. Gawa ni Azangang. Kailangan mong magbayad. 100,000 baht. Oo, pasensya na. Peking Guman. Maliit na pabrika, mass production. Halagang 100 baht. Ito ay kinuha na. Yung Peking na batang Guman ang nanghihingi ng pera. 100,000 yun. Wala akong ganun. Pero may 100 baht naman ako. Kung gusto mo, kunin mo na. Kung hindi, okay lang. Huwag mo rin akong sir-on. Inchik ka. Akala mo madali akong utuin, ha? Mga pare, tero na. Relic. Halaga nito ay 1,000,000 na baht. Mas mahal pa ito kaysa sa mga nakukuha sa basin. Relic na nakuha sa swerte. Mas mahal pa kaysa sa iba. Dito talaga karapat dapat ito. Itim na merkado sa Peking University. Yung mga gumagambala para mangikil. Lahat may dalang ganitong kalokohan. Mga Chino. Kayo talaga, walang respeto sa patakaran. Kung masyado akong magpapakita na handang magbayad ng walang hiya, baka mapansin nila ang kakaibang kilos ko. Ganito. Nabangga kita eh. Tama nga, mali ako. Pero sobra-sobra yung 1,000,000 mo.
Sige, 50,000 na lang. Ibibigay ko sa'yo ang 50,000. Sa akin na itong bagay na ito. Anong sa tingin mo? Kahit na kaya ko lang makita ang mga bagay na may espiritu. Pero ang paningin mo, ay mas maganda kaysa sa karaniwang tao. Isang mata lang. Akala mo paparusahin mo ako. Sa totoo lang, balak mong magdala sa akin ng malaking yaman. Sige na. Sa tingin ko, ang mga Chino ay mas praktikal. 500,000 ay 500,000. Sige. Pero ibinibigay ko sa iyo ang 500,000 na ito. Ikaw na gumantong. Ibig sabihin, akin ka na rin. Ako, sakto lang, marunong ako ng ilang repair techniques. Maaari kong ayusin ito. Ayusin ang gumantong. Ibabalik ko ito sa tindahan ko para ibenta. Siguradong makakabawi ako ng kaunti. Makakakuha ng pera, di ba? Syempre. Itong sirang gumantong. Ayaw ko na talaga. Ganoon na lang, walang kaalam-alam. Nakakuha ng 750,000 baht. Isang mata. Talagang ikaw ang aking swerte. Uy. Sandali, sandali. Anong nangyari? Ako, ay tapos na ang transaksyon. Ayaw mo na bang magbago ng isip? Susunod, dadalhin natin ang batang ito, para tingnan ang kargamento. Speaking of that shipment, kahit na ang master ng mga anti-gang bagay ay dumating, hindi rin sigurado na makikita ang problema. Naglaan kami ng 5,000,000 baht para dito. Hayaan mong bilhin ng batang ito ang halaga ng 10,000,000 baht. Hindi lang tayo makakakuha ng kita mula dito. Makakapunta pa tayo sa pack shop. Sa harap ng lahat, papangit ang mukha ng batang ito. 2 pakinabang. Hey, sandali lang. Alam ko kayo, sa Land of 10,000 Buddhas, may mga taong gusto niyan. Pero ako ay normal na tao. Hindi ako gusto niyan. Suportahan ko kayo. Pero, huwag mong subukang magkamali sa akin. Sasabihin ko sa'yo. Ano ang iniisip mo? Dadalahin kita para makita ang mga bagay. May-ari ng tindahan na Chino. Narinig ko. May sarili kang tindahan. Gusto kong dalhin ka para makita ang aming mga produkto. Interesado ka ba? Mukhang ito ay isa sa mga bituin sa disenyo ng isang mata ang nagpasubo sa akin. Pero itong hanggal, binenta ang 1,000,000 na halaga ng kalakal sa 500,000 sa akin. At akala niya kumita siya. Siguro talaga may maganda siyang bagay sa kamay niya. Kahit na wala, hindi pwedeng pilitin na bilhin o ibenta. Dahil may mapagkakatiwala ang kasama ako. Kahit na pumatay talaga ako, sa lugar ng black market sa bida ni Yanfo, hindi ito labag sa batas. Sige, kung talagang may yung sinasabi mong kayamanan, pwedeng sumama ako sa'yo, boss na Chinese. Mangyaring. Sawasdi ka. Sawasdi ka. Ito ang mga ito. Ito ang aming mga kalakal, may-ari ng Chino. Kumusta, boss? Magandang bagay, di ba? Magbigay ka ng presyo. Bansa ng 10,000 Buddha, ika-20 siglo. Kilalang adjarn na gumawa ng amulet. Orihinal na halaga, 10,000,000 baht. Nasira na at naayos na. Kasalukuyang halaga, 300,000 baht. Bansa ng 10,000 Buddha, ika-20 siglo. Kilalang gawa ni Ajahn, Buddha na may 10 mukha. Orihinal na halaga ay 20,000,000 baht. Nabasag at naayos na. Kasalukuyang halaga ay 500,000 baht. Bansa ng 10,000 Buddha, ika-20 siglo. Kilalang gawa ni Ajahn na estatwa ni Luang For. Orihinal na halaga ay 15,000,000 baht. Nabasag at naayos na. Kasalukuyang halaga ay 35,000 baht. Ang mga gamit na ito ay talagang magaganda, ngunit lahat ay mga naayos na bersyon. Kailangan itong ibalik at ibenta. Dapat itong ipahiwatig na mga naayos na bersyon. Ngunit ayon sa aking kaalaman, ang mga naayos na bersyon ng mga gamit na Budista, lahat ay naniniwala na ito ay malas. Ang bigas ay hindi madaling ibenta, kahit na hindi ito nakatala bilang naayos. Ibinibenta bilang kumpletong kagamitan sa Budismo. Malaki ang posibilidad na hindi ito mapapansin ng mga customer. Ngunit ito ay maituturing na pagbebenta ng pekeng produkto. At ito ay pagtatanong ni General Kopechi. Ay nako, kung ang mga remastered na ito ay kompletong bersyon sana, para magagawa ko sana.
Kilalang Azan na gumagawa ng Buddha amulet, na nagkakahalaga ng 1,500,000 baht. Kahit ang aking mata ay kayang ayusin ang mga sirang Buddha artifacts. Ang mga Buddha artifacts. Pero ang isang mata na kapatid ay bumili mula sa Buddha's Fate Pavilion ng isang naayos na bersyon. Ang mga tagapag-ayos ng Buddha's Fate Pavilion ay itinuturing na pinakamahusay sa bida ni Yanfo. Nakaayos na nila ito. Kahit ang mga ekspertong tagasuri ay mahihirapan ding matukoy ito. Basta't kunin mo ito at ilagay sa Pachi Store para ibenta. Maaari kitang sirain ang reputasyon mo, boss. Kumusta? Magandang bagay ba ito? Magbigay ka ng presyo. Tingnan ang itsura niya. Parang sinasadya niyang makipagsabuatan sa isang mata. Para lokohin ako gamit ang mga bagay na ito. Sakto lang, gagamitin ko ang kanyang plano laban sa kanya. Kumuha ng malaking pagkakataon. Ay nako, boss. Itong mga amulet mo. Buddha na may 10 mukha. Hindi ito katulad ng mga stupa o estatwa ng Buddha. Mas matagal ang edad nito. Mas mataas ang halaga sa koleksyon. Itong mga bagay mo. Napakatagal na ng panahon. Boss, dito ka nagkakamali. Ito ay may basbas ng Ajahn, mga Buddha amulet na may larawan ni Lucy, mga estatwa ng Buddha na may 10 mukha, may halaga din ang mga ito bilang koleksyon. Ay nako, hindi pwede, hindi pwede. Ganito na lang, kung mayroon ka, ng mga anti-gong, estatwang Buddha o stupa, saka ko pa iisipan. Boss, sandali lang. Boss. Madali namang pag-usapan ang presyo. Talagang ito ay mga kagamitan sa Budismo na kilalang kilala ng Ajahn. Tiyak na may halaga sa koleksyon. Tama nga, naloko ako. Sige na lang, boss. Itong mga kagamitan mo sa Budismo, ibenta mo na lang. Sa akin sa halagang 100,000 bawat isa. Hayaan mong makabalik ako at kumita ng kaunti. Tama ba? Talagang sobrang sekim ng mga Chino. Okay. Sa pagkakataong ito, ayaw kong kumita sa iyo. Ngunit mabilis kang magbabayad ng halaga. Ay nako. Ano? Sige na nga. Basta't nandito sa akin yung bagay na yan. Nasa akin na rin lang. Ibebenta ko na lang sa'yo. Tara na. Kapatid na may isang mata, yung Chino ay kinuha na. Tayo mula sa Foyuan Pavilion. Yung kargamento na nakuha, ay nabili na lahat. At si Saipan. Maganda ang pagkakagawa sa bagay na ito. Maaari ko nang isipin. Yung Chino na itinatapon sa ilog. Na pinapakain sa mga buwaya. Ha ha ha. Bansa ng 10,000 Buddha, ika-20 siglo. Kilalang gawa ni Ajahn, 10 mukha ng Buddha. Halaga, 20 milyong baht. Bansa ng 10,000 Buddha, ika-20 siglo. Kilalang gawa ni Ajahn na estatwa ng Buddha. Halaga, 15 milyong baht. Wala nang natira, mga bakas na naayos na. Hindi ito ay pag-aayos. Ito ay pagbabalik sa dati. Sa pagkakataong ito, nakakuha ng magandang deal. Talagang malaking kita ito. Dagdagan pa ang pirasong ito ng sherry. Ilalagay ang mga ito sa Pachi Store. Pagkatapos may benta ang lahat, halos-halos ay tapos na. Nasa 1 bilyong target na tayo. Isang mata. Talagang ikaw ang aking yaman. Haha. Kakatapos ko lang ayusin ang mga ito. Inilagay ko na ang mga gamit sa Buddha. Nahanap ko na agad. Tiyak na hindi ito sadyang pagkakataon. Kaso lang, pwede pa niyang lokohin ulit siya. Maligayang pagdating. Pwede ko ba kayong tulungan? May maitutulong ba ako sa inyo, sir? Ginoo. Itong estatwa ni Rust, kinuha ko na. Magkano iyon? 30 milyon. Itong Rosie na ito, hindi ba kahapon? Anong nangyari kahapon? Hindi ko maaring sabihin na ibinenta ko ito sa kanya kahapon. Kung hindi, magkakaroon tayo ng problema mamaya. Hindi maaring isisi sa kanya. Nakita ko ito kahapon sa ibang lugar. Hindi naman ganito kamahal. Wala tayong magagawa. Ito ay tunay. Kung hindi ka makakapaglabas ng 3 milyon, hindi kita maibebenta. Masamang loob ng China. Malapit na ang oras na iiyak ka. Sige. 35 milyon, 35 milyon.
Kukunin ko ang estatwang ito ng Buddha. Ibigay. Ayos. HMPH. HMM. Mga kaibigan. Tindahan ni Pachi. Ibinenta sa akin ang naayos na estatwa ni Luis. Ayon sa orihinal na estatwa ni Luis, sa halagang milyon-milyong baht, Pachi. Hindi ang tindahan ni Pachi ay nasa ilalim ng proteksyon ni General Pachi. Paano mag-ayos? Ngayon ba nagsimula ng magbenta ng peke? Sa black market ng Beijing ni Yanfo, ang kredito ay parang pasaporte. Ngayon sa tindahan ni Pachi, ayaw na nila ng kredito. Nasaan si General Kopechi? Lumabas ka na at magpaliwanag. Ginoong AZ, itong estatwa ng Lashi, bakit parang sa ating Fo Yuan Pavilion, na naibenta na estatwa ng Buddha? Ginoong Wang, ako rin ay nagtataka. Ang Pachi Shop ay kilalang tapat sa negosyo. Paano sila makakasira sa kanilang reputasyon? Hawak ang naayos na estatwa ni Ruzi, para ibenta na parang buo ito. Ano bang sinasabi mo? Sinasabi mo lang ang walang katotohanan, boss. Maaari mo bang sabihin na ang estatwa ni Ruzi mo ay hindi nawasak at naayos lang? Maaari kong sabihin ito, hindi ko ito naayos. Hehe. Ayos. Ano man ang antas ng husay ng kasanayan sa pag-aayos, kailangan pa rin ng isang espesyal na material para sa pagmomodelo at pagdikit. At ako, nakakuha ng isang uri ng tinatawag na pampatanggal ng anyo. Basta't ibuhos mo lang ang gamot na ito sa ibabaw nito. Maaari mong tanggalin ang mga bagay na na-model at na-paste. At mapalutang ang mga ito. Boss, kaya mo pa bang magsalita ngayon? Ha? Ikaw na nga, parang si Lashi. Hindi ito pinalitan o inayos. Masasabi ko na ang Lashi na ito ay hindi pinalitan o inayos. Ha? Ikaw ngayon. Kung wala kang ebidensyang maipapakita tungkol sa estatwang ito, may mga bakas ito ng pagkakaayos. Ngunit nandito ka at nagbabalat kayo, nilalay ang aking tindahan. Kaya ako ay sisira sa iyong ulo. Ha? Nakikita ng lahat. Nang aapi na ang Pachi Store. Bumibili ako ng pekeng produkto, at ayaw pa akong payagang mag-verify, di ba? Ganito na ba talaga ang Pachi Store ngayon? Ha? Nasaan si General Pachi? Humingi kayo ng patas na paghuhusga. Ngayon, kung sakaling sa tindahan ko, makakita kayo ng isang piraso ng mga gamit na ginamitan ng pandikit, sasaktan ko ang sarili ko hanggang sa masira ang ulo ko. Kung hindi, sasaktan ko ang ulo ninyo hanggang sa masira. Simulan na. Anong pinapakita mo? Simulan na talaga. Hawakan mo ito. Hehe. HMM. Ah. Ito, HMP. Paano pwedeng mangyari to? Ito. HMM. Medyo interesting. Paano? Ikaw. Gusto mo pa bang magpatuloy sa pagpapatunay, mga Chino? Bakit ka palaging nagpapaputok? Oo, ikaw. Kung hindi nila mapapatunayan sa aming tindahan, ibalik ang mga naayos na kagamitan sa Budismo, at ibenta ito na parang walang sira. Patayin silang lahat. Naiintindihan ko na ang sinabi ni Brother Basong sa akin, tungkol sa itim na merkado sa bida ni Yanfo, na kailangan maging matatag. Kung hindi, akala ng iba ay madali akong apihin. Talagang magkakaroon ng gulo. Isang mata. Ipinadala mo sa akin ang mga taong ito para makilala ako. Talagang nagpapasalamat ako sa iyo. HMPH. Kumusta? Kailangan mo pa bang ipagpatuloy ang verifikasyon? Ang larawang ito ng Ruzi ay malinaw na naayos na. Bakit ganito? Baka nagkamali ako sa pagbili. Bata. Huwag kang magyabang. Tiyak na makikita ko sa tindahan mo ang naayos na estatwa ng Ruzi. Ito, at ito.
Kukunin ko lahat ng tatlong ito. Sige. 35 milyon ito. Ito ay 35 milyon din. Bakit hindi ka nangungurakot? Bakit? Kailangan pa bang magpatuloy sa pagpapatunay? Ayos. Sige na, matindi ka. Ito lang ang meron ako. 50 milyon. Gusto ko ang amulet na ito. At ang Buddha statue na may 10 mukha. Hindi pwede, boss. Itong perang ito mo ay sapat lang para sa isa. Hindi sapat ang 10 milyon. Hindi sapat. Paano naman ang 3 milyon? Bibiliin ko ang tela ng estatwa ng Buddha. Sige. Ang tela ng estatwa ng Buddha. Siguradong iyon ang ibinenta ko sa kanya. Naalala ko, halos kalahati nito ay naayos na. Tingnan mo kung paano. Kita bibigyang diin ang iyong pagkasira. HMPH. Ginoong AZ. Itong estatwa ng Bazhao Shitian ay ganito ba? Bumili ba tayo nito sa Feng Yuan Pavilion natin? Itong estatwa ng Bazhao Shitian. Malalim ang aking memorya. Ako mismo ang nag-restore nito. Sa tindahan ni Pachi, hindi nila ibebenta ang ganito. Naayos na. Mukha ba ng Bazhao Shi Liangxiang? Boss na Chinese. Sigurado ka ba? Hayaan mo akong beripikahin kung ang estatwa ng Bazhao Shi Liangxiang ay naayos na. Kung hindi mo beripikahin, sige, papatayin kita. Sana hindi ka magsisi. Ginoong AZ. Itong estatwa ng Buddha na may 10 mukha, bakit parang nasa magandang kondisyon? Maaari ba akong makakita nito? Ginoong Azu. Itong larawan ng Budismo na may 10 mukha, binili namin ito sa iyong pavilion ng Budi. Mabilis mong sabihin sa lahat. Ito ay isang review na bersyon. Ginoo Wang. Tingnan mo nga. Ito ba ay naayos na? Ginoong AZ. Ang estatwa ng Buddha na ito ay nasa perpektong kondisyon. Oo. Hindi iyon. Ang estatwa ng Buddha na ito ay ganap na buo at walang sira. Hindi iyon yung estatwa. Imposible. Ang estatwa na ito ay may 10 mukha, malinaw na naayos na ito. Nagkaisa kayo para lokohin ako. Tanong ko sa'yo. Gusto mo pa bang ipagpatuloy ang beripikasyon? Nakalimutan ko. Wala ka bang sapat na pera? Nandito lang ang tindahan ko. Pero sa bawat beripikasyon ng isang Buddhist na kagamitan, kailangan mo munang magbayad sa akin. Kung hindi, natatakot akong masira mo ang aking mga kagamitan sa Budismo. Boss na Chino, patawad. Nakita ng lahat, di ba? Ito ang resulta ng gulo sa aking Pakastore. Nanggugulo. Ikaw rin ba ay Chino? Oo. Ako rin ay Chino. Sa black market sa Peking University, nagtayo ako ng isang Buddhist shop. Ang pangalan ko ay Azu. Ito si Lolo Wang. Anong pangalan mo? Ang pangalan ko ay Yan Haiyi. Ginoong Yan, maaari bang makipag-usap ng mas pribado? Oo, syempre, pumasok ka, maliwanag, pasok ka. Salamat. Yung sa iyo. Yung estatwa ni Bujo na may 10 mukha, na naayos na, di ba? Hindi. Yung sa akin, nasaan? Ito ay ganap na walang sira, parang larawan ni Bujo. Nasaan ang tindahan ko, Pachi? Hindi kailanman nagkukunwari. Kung sinasabi nilang walang sira, talagang walang sira. Boss Yan. Hindi ko alam. Pwede mo ba kaming tulungan na ayusin ito? Main piece na ito. Ikaw ang magbabayad. Yung jade pendant na Buddha, parang kabilang sa mga gamit ng Buddha. Sa araw na ito, kabuo ang kinita ko. 200,000 baht, iwanan ng gastos. Mayroon pang mahigit 40 milyong baht, na maaaring makuha sa account, na magiging 100 milyon na.
Kung matutulungan silang ayusin ang estatwa ng Buddha na ito, kailangan ng 50 milyon para direktang matapos si General Kopechi. Nakatakdang gawin. Noon, lupa ni isang mata, magmamana na sa akin. Matutulungan ko kayo. Ayusin ang estatwa at jade pendant na ito. Pero mahal ang singil ko. Magkano? 50 milyon. Ay swipe mo ang card ko. HMM. Salamat sa tiwala mo. Pero naman, ang paraan ko sa pag-ayos, medyo espesyal. Ayokong may ibang tao na naroon. Maaari ba kayong lumabas at maghintay sandali? Aba, sige. Nirerespeto namin ang iyong natatanging teknolohiya. Maaari na kayong pumasok. Naayos na. Ang teknolohiyang ito ng pag-aayos, talagang napakagaling. Ah. Uy. Ah. Ito. Ito ay parang buo at walang sira, na itsura. Hindi. Ito ang buo at walang sira. Buddha statue na jade pendant. Ay naku. Boss yan. Hindi ko alam. Kung maaari ba akong sumama sa iyo sa isang lugar. Saan? Isang lugar kung saan maaari kang kumita ng malaki. Ito ay mga kayamanan ng ating China, na nawala sa ibang bansa. Sa tamang salita, ay mga kayamanan na naghihintay ng pagkukumpuni, naghihintay na makauwi, naghihintay, mga artipakto na uuwi sa bahay. Plano namin ni Wang Lao, na ayusin ang mga ito, at dalhin pabalik sa China. Boss yan. May napakagaling kang kakayahan sa pagpapanumbalik, ang mga artipakto na ito, ipagkakatiwala ko na sayo. Maraming mga sining ang nawala mula sa China sa ibang bansa, lalo na sa itim na pamilihan, partikular sa itim na pamilihan ng Peking University. Sa Thailand, ito ay kilalang itim na pamilihan. Kaya nandito ako, nagtayo ako ng isang tindahan ng mga Buddhist na bagay. Gusto lang naming maibalik ang mga Chinese na likhang sining na nawala sa bansa, sa ibang bansa, at maibalik sa China. HMM, Miss AZ, ay nakabalik na ng maraming likhang sining sa bansa natin. Itong mga likhang sining na ito, hindi siya mapalagay sa mga teknolohiya ng mga eksperto sa bansa, kaya nakatambak lang dito, hanggang sa tuluyang maayos. Babalik na lang sila sa bansa. Boss yan. Salamat po sa inyo. Ang mga artipakto na ito, ayusin mo ayon sa pamantayan sa pagkukumpuni ng mga rebulto ni Buddha at jade na amulet, at angkop na pag-aayos. Maari kitang bigyan ng 50 milyon. Si Miss Azu ay isang babae lamang, pero alam niya, na ibalik ang mga artipakto mula sa China sa kanilang tahanan. Bilang isang lalaking Chino, kailangan ko pang magbayad. Sobrang hindi makatarungan ito. Sige. Itong mga anti-gang bagay, ay akin na. Tungkol sa pera. Libre. Paano mangyayari yan? Huwag mong kalimutan. Ako rin ay isang Chino. Ibabalik natin ang mga anti-gang ito sa kanilang tahanan. May responsibilidad din ako, di ba? Oo. Kaya, hindi na kita makikitungo bilang isang Chino. Magpakumbaba ka na. Ha ha ha. Kahapon, binigyan ko si Miss AZ, at sinawang law at iba pa ng tulong sa pagpapanumbalik ng mga kasaysayan. Halos mapagod na ako. General Kapaki. HMM.
Yan Haiyi. Narinig ko na ang nangyari kahapon. Magaling ang ginawa mo. Kung hindi, baka isipin ng iba na ang tindahan ko sa Kopechi ay madaling maloko. Ngayon, narito ako. Ito ay upang tuparin ang aking pangako. HMM. Ito ay ang kapangyarihan ng isang mata sa bida ni Yanfo. Mas tumpak na sabihin, ito ay mga tindahan, bar, sentro ng paliligo. Ito ang kanyang talaan ng account. Sa ngayon, ikaw na ang bahala. HMM. Maraming salamat kay General Kopach. Yan Haiyi. Maganda ang iyong paningin. Balak ko. Bukod sa teritoryo ng isang mata, ibibigay ko sa iyo. Ngunit, sa katunayan, ito ay isang pagkakataon, pangulo ng auction. Kailangan mo pa ring ipaglaban ito para sa iyong sarili. HMM, General Kopach. Ang ibig mong sabihin ay, sa black market ni Chode, magkakaroon ng isang tasting event. Basta makuha mo sa tasting event ang pinakamaraming magagandang bagay. Maging ang pinakaunang tao sa tasting event. Posible. Ikaw ang pangulo ng auction. Auction. Kailangan ng mata ng agila upang husgahan ang tunay o peking item. Ang pagsusuri na ito. Ano ito? Ang tagapagsuri ay ang nag-aalok. Naglalabas ng isang anti-gang bagay. Lahat ay nag-uumpisang hulaan ng presyo. Ang pinakamalapit na hula ay maaaring bilhin sa 1% ng presyo. Ngunit, ang nag-organisa ay hindi umaasa sa ang mga cultural relics ay para kumita, kundi ito ay pamumuhunan ng mga malalaking boss na makikilala ng lahat, mga mata ng tiwala. HMM, HMPH, ang mga mata na ito ay talagang kayang kumita. HMM. HMM. Ito ay ang tiket sa pagtanggap sa Joe Black Market Tasting Event. Yan Haiyi. Sana huwag mo akong biguin. Huwag mo akong biguin. Salamat kay Kopechi sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong ito. HMM. Ang kakayahang ito ay napakakapakipakinabang. Sa kakayahang ito, madali na lang makahanap sa tasting event na ayos na mga kagamitan sa Budismo. Kapag naging buo at walang sira ang mga kagamitan, isusulat na lang ang presyo at tiyak na mananalo. Ngunit, TSK. Sai. Kung sana ay maaari kong gawin ito, na buo at walang sira ang kagamitan sa Budismo. Maging bersyon na naayos na kagamitan sa Budismo na lang. Sa ganitong paraan, mas lalaki ang tsansa ko. Maaari pa itong tumaas. Aba, ang kakayahan ko na ito ay talagang kayang ibalik ang buong-buong kagamitan sa Budismo sa bersyon na naayos. Ang lakas naman nito. Sino? Ang mga mata ko ay nakakakita na. Boss yan. Maaari kang suportahan ni General Kapachi sa itim na pamilihan ng bida ni Yanfo na magbukas ng ganitong Kapachi store. Tiyak na may kakayahan siya. Ito ay mula sa ika-19 na siglo ng Bagistang Tore. Nang makuha ko ito, medyo nahihirapan akong malaman kung totoo o hindi. Kaya, maaari mo ba akong tulungan na suriin ito? Hindi nakapagtataka, Ginoong AZ. Hindi halata. Kahit na itong stupa ay kamakailan lang ginawa. Pero mahal din ang gastos. Kung ang bansa ng milyon-milyong Buddha ay isang siglo ng Buddha statue at stupa, talagang ito ang bansa ng Buddha. Mas maganda sana kung noong 19th century pa ito. Miss Azu, hindi na siya masasaktan o mabibigo.
Ang banal na templo sa kaharian ng Buddha noong ika-19 na siglo. May halagang 5 milyon na Thai baht. Kahit ang aking mga mata, ay kayang makita ang mga peke na gamit pang Buddha. Maging tunay na relikya. Napakaastig naman ito. Boss yan. Boss yan. Kumusta? Itong bansa ng 10,000 Buddha. Mga stupa mula sa ika-19 na siglo. Totoo ba ito? Ang stupa na ito, ay totoo. Talagang totoo ito, mula sa bansa ng 10,000 Buddha noong ika-19 na siglo. Noong una, hindi ko ito matiyak, ngunit ngayon, sigurado na ako. Boss yan. Talaga namang napakahusay mo, mabilis mo itong nakikita. May oras ka ba bukas ng gabi? Kakainin kita. Oh. Sige. Kaya, bukas ng gabi, alas 8, sa Blue Elephant Restaurant sa Peking University. Kaya ako, hindi na kita istorbohin sa iyong pahinga. Dahil, maaari kong ayusin ang mga ito, mga kagamitan sa Budismo, na mas matagal na, at mas mahalaga. Kaya't gagawin ko ang, sa loob ng tindahan ni Pachi, lahat ng kagamitan sa Budismo, ay naging mas mahalaga. Simulan natin sa iyo. Gawin mo akong bansa ng 10,000 Buddha sa ika-10 siglo. Kakaiba. Bakit ika-6 na siglo ng bansa ng 10,000 Buddha? Naiintindihan ko na, gumawa ng mga anti-gang bagay. Pinakamahaba ay 2 siglo. Ngunit, sapat na iyon. Ha. Kuya Ikon. Sa bida ni Yanfo, ang iyong kasino ang pinakamalaki. Kaya nais kong humingi ng tulong sa iyo, para gumanti sa isang tao. Isang mata. Naiintriga ako. Sino ba siya? Na nagbigay sa iyo ng ganitong lakas? Yung babaeng Chino sa Fo Yuange. Ano bang nagawa niya sa iyo? Babaeng ito, sinasadyang binenta niya sa akin ang totoong produkto, at sinabing naayos na ito. Namatay pa nga siya dahil sa akin, ang pinakamagaling kong kaibigan, sa Siban. Kaya, gusto ko ring mamatay siya. Ha. Ang babaeng Chino na ito, ay kilala sa kanyang katapatan. Kuya Ikon, ang ibig mong sabihin, ay ayaw mong makipag-ayos sa kanya. Ha. Hindi. Ang ibig kong sabihin ay, kailangan magdagdag ng bayad. Ha. Boss yan. Lahat ng ito ay, mga lokal na putahe mula sa, Wangfo Guo. Tikman mo na. Sige, mauuna na ako. Walang anuman. Ginoong Azi, talaga namang. Halika, mag-inuman tayo. Hehe. Ginoong Azi, ha. Sawas di ka. Nandito ka pala. Kakatok sana ako sa'yo. Ha. Pasensya na. Hindi tayo masyadong magkakilala. Ha. Ginuot din ng Azu. Sa di inaasahang paraan, nakuha ko ang isang malaking Buddha statue mula sa China. Gusto kong ipagbili ito sa auction. Hindi ko alam. Interesado ka ba? Ha. Yung Chinese pagoda mo.
Nasa dito ba? Ay. Napakamahal na bagay ito. Paano ko naman maaring dalhin ito? Napakadelikado. Sumama ka sa akin sa kasino. Ipapakita ko sa'yo kung pasok ang presyo. Bebenta ko sa'yo. Ha ha ha. Miss Azu. Sige. Pipirma ako sa'yo. Sige. Gustong-gusto ko si Ginang. AZ, napaka-direkta. Sige. Ha ha ha. Ginang. AZ, sige. Ha ha ha. Si Akon. Parang Chinese Buddha Tower mo. Ay. Ginoong AZ. Parang Chinese Buddha Tower. Nasa safekeeping box ko. Kailangan kong kunin. Haha. Sandali lang po dito habang naghihintay kayo. Kayo dalawang. Mag-ingat kay Miss Azu. Kung sakaling nandito siya, makaranas ng kahit kaunting sama ng loob. Ipapasa namin kayo. Sige. Hahaha. Ginoo, Miss Azu, huwag ka nang maghintay pa. Dalhin mo na. Maglaro ka lang. Sa aming kasino, ang Akon. Ganyan lang. Kunin mo na. Maglaro ka lang ng basta-basta. Hindi ako nagsusugal. Anong gagawin sa chips? Hindi talaga nila, kaya makipagsugal sa amin. Sila ay mga duwag lang. Dugo ng East Asia. Ha ha ha. Ginoong Azi. Sa tingin ko, ang mga Chino sa labas, pwede magpakita ng pagiging mapagpakumbaba, pero hindi kailanman dapat na minamaltrato. Sige. Ako ang maghuhula. Yan Hayi. Hindi mo alam ang tungkol sa kasino ni Aken. Basta magpasya kang maglalaro, kakainin ka. Kahit butot pira-piraso ay wala, alam ko. Terra. Ginoong AZ. Ang sinasabi mo, bakit hindi ko gustong marinig? Sa ating Akon na kasino. Sundin din ang mga patakaran. Sa black market sa Peking. Nagsimula ng negosyo. Ano ang ibig sabihin kapag pumasok ka dito, na mapapakinabangan ka, kahit ang mga buto ay hindi ligtas? Di na kailangang sabihin pa. Ang mga Chino ay isang grupo lamang ng mga duwag. Hindi rin nila matapang na makipagsabayan sa atin. Isa lang silang sakit sa East Asia. Haha, ikaw. Yung dealer na ito. Gusto ko sanang itanong. Anong bansa ka? Bakit ang taas ng pakiramdam mo? HMPH, ako ay tao ng dakilang imperyo ng Dongying. Oh, maliit na Dongying ah. Sige. Kaya ipapakita ko sa iyo na kami mga Chino ay may laban. O wala. Oh, anong gusto mong laruin? TSK. Ang kasino nyo. Ang pinakamalaking taya ay isa sa 100 lang ba? Wala na bang mas mataas? Oh, akala ko ikaw ay gusto mong maglaro ng mas nakaka-excite. Syempre pwedeng-pwede. Ang hindi ko lang alam kung kaya mong gawin o hindi. Itong laro. Tawag dito ay Wheel of Fate. Isang bala ay katumbas ng 6 na milyon. 4 na bala ay katumbas ng 8 milyon. 5 bala ay 10 milyon. Hindi natin alam kung may buhay ka pa. Sige lang. Anong klaseng laro ito? Gaya nito. HMPH. Kung buhay ka pa. Kahit na manalo ka. Madali lang, di ba? Kung matalo ka, natural na wala ng buhay. Ang buhay mo ay nagkakahalaga ng 100 bat. Hey, ano sa tingin mo? Ha ha ha. Talagang na-enhance ang aking mga mata, kaya kung makita ng malinaw, ang landas ng pag-ikot ng magazine, at kaya kong kontrolin, kung may bala ba ang firing pin. Ay, ano na ang naging desisyon? Siyempre, babayaran ko, at saka. Babayaran ko ng 5 bala. Nabaliw ka na. 5 bala, mamatay ka niyan. Huwag kang mag-alala. Yung mga tao dito, hindi naman lahat nagsasabi ng karma at retribution. Sa palagay ko, sa araw-araw, wala naman akong ginawang masama. Kaya naman, maganda ang aking swerte. Maganda rin ang aking kapalaran. Hindi ako mamamatay dito.
At saka, dahil maglalaro tayo, gamitin natin ang malaki. Sige na. Kunin mo ang card machine dito. Hindi lang ako maglalagay ng buhay ko. 1,000,000 baht ang taya ko. Gusto ko ring ilagay lahat ng ari-arian ko. Isasama na ang 1,000,000 baht. Kapag nanalo ako, 1,000,000 baht. Ayaw ko na ng natitirang ito. Pero, kailangan mong ibigay sa akin ng 100,000,000 baht. Itong China, may lakas. Mga Chino, tama ang sinasabi mo. Mukhang naglalaro ito ng kapalaran. Sa katunayan, naglalaro ito ng biyaya. Kung madalas kang gumawa ng mabuting gawa, may sapat na biyaya ka. Hindi ka matatakot sa sugal na ito. Mga Chino. Kaya mo yan. Mabilis ka na. Ipakita mo ang sitwasyon dito. Sa akin kuya. Sige. Sige. Ayaw nyo bang maglaro? Kung ganoon, ihanda nyo na ang kasino na ito. Para sa akin, ito ay isang paglapastangan sa atin, mga Chino. Nagtanong na ako sa ibang tao tungkol sa Buddhist Pavilion ni Miss AZ. Ang kabuuang halaga nito ay 100,000,000 baht. Binigyan ko siya ng 150,000,000 chips. Kapag natapos na siyang matalo, doon tayo kikilos. Ha ha ha. Ate Akon, baka mas mabuti pang sabihin na nakarating ka sa ganitong antas sa Peking University, na umabot sa ganito. Hehe, hindi nakakagulat kahit kaunti man. Sa paggawa ng bagay, ganito pa rin. Napakahigpit. Ang babae, 1,500,000,000. Hayaan siyang maglaro ng basta-basta, hanggang sa mapatalo niya lahat. Nalaman ko lang na kailangang bayaran pala ito. Haha. Dito sa lugar ng bida ni Yanfo, kailangang may mga alituntunin sa lahat ng bagay. Kung hindi, hindi tatagal ang negosyo. Pagkatapos siyang matalo, pwede na tayong pumunta. Hehe, Kuya Akon, bakit ka nag-aalala? Hindi maganda, dahan-dahan lang. Yung Chino sa labas. Sira ang ulo niya. Gusto niyang tumaya sa gulong ng kapalaran. 5 bala. Taya, ay 100,000,000 baht. 100,000,000 baht. Nakakatuwa, nabaliw siya. Ang chip ko na ito. Bakit hindi pa dumarating? Sabi ko. Ang 100,000,000 chip ko, bakit hindi pa dumarating? O sabihin mo, natakot na kayo. Hindi kaya, hindi maglalagay ng pusta. Yung mga tao sa kasino na ito, nanalo ang customer ng pera. Hindi maglalagay ng pusta. Naintindihan pa ba nila ang mga patakaran? Lahat ba natakot na? Boss yan. Malaki ang laro mo 5 bala. Mamatay ka dito. Bakit? Wala akong takot. Takot ka na. Ikaw ay, mga tao ni General Kopechi. Ako, walang dahilan para maging masyadong matigas sa kanya. Akin. Ayos lang. Aking tao, ay isang uri. Masaya ako. Sige lang, makipagpusta ka sa kanya, nawala. Kung ganun, buhay niya yun. Akin. Dumaan ako sa kasino mo. Naisip kong pumasok, at batiin ka. Hindi ko inasahan, nakakita ng ganitong kagaling na sugal. So AD ka, General Kopach. Akin. Maaaring na ang sugal na ito, pwede na bang magsimula? Kahit na mababa ang tsansa, pero kapag nanalo siya, mawawalan na ako ng lahat dito. Kung hindi ko tatanggapin ang pustahang ito ngayon, mawawalan din ako ng lahat. Dahil dito sa Peking University, ang reputasyon ay lahat. Siyempre, maaari nang magsimula. Ang pondo ay 100,000,000, madaling tandaan. Mabuhay. Ibibigay ko sa iyo ang lahat, sige. Ibigay mo sa akin ang mga bala. General Kopechi, kung pipindutin ko ang gatilyo, at makaligtas. Kung gayon, makakakuha ako ng ilang bilyong baht, tama ba? Oo. Sa lugar na ito sa Phuoc Phet Buri.
Mahilig magpataw ng tuntunin. Akin. Kahit ano paman. Gusto ko kayong dalawa ng iyong batang kasama ay mamatay. Tayo, mga Chino. Hindi kailanman natatakot mamatay. Ang galing. Hindi ka namatay. China. May tapang. Mga Chino, napakaswerte mo talaga. Mukhang sa pangkaraniwang panahon, palagi kang gumagawa ng mabuting bagay. Ito ang nararapat sa iyo. Kamangha-mangha, napakaganda. 5 bala. 1 6 na tsansa. Hindi ka nagkaproblema. Haha. Yen Hai Lia, hindi ako nagkamali na nakita kita. Ikaw nga. Yung taong minamahal kahit ng Buddha. Akon. Kung hindi ako nagkakamali, dapat magbibigay ka na sa akin ng 1 trilyong baht, di ba? Tama. Akin. Tanggapin ang talo sa sugal. Ikaw, dapat kang magbayad kay Yan Hai ng 1 bilyong baht. Akin. Hindi ka na ba magdadamot? Akin sa sugal. Hindi naman talaga sila hindi magbabayad, di ba? Nanalo ang bisita. Hindi nagbabayad ang mga tao sa sugal. Wala na bang mga patakaran? Huwag na kayong bumalik dito, ha? Aking tao. Buhay ang ipapusta ko sa iyo. Kung hindi ka magbabayad, hindi kita palalampasin. Sinong nagsabing hindi na ako magbabayad? Go. Dalhin mo ang pera dito. Kuya Akin, dito sa amin. Walang 1 bilyong baht dito. 10 bilyong baht lang. May pera pa ako sa safe box ko. Kunin mo na. Oo. Akin. Kung hindi ako nagkakamali, dapat binigyan mo na ako ng bilyong baht, di ba? Akin. Ang mga taong walang salita, ay tiyak na makakatanggap ng parusa. Dito sa itaas, ilagay mo ang iyong daliri. Ang kasino na ito, ay iyon na. Ang kasino ko, ay may malaking kita bawat buwan. Tinatayang 500 bilyon. Sobra-sobra na iyon. Hindi naman nagkamali si Akon tungkol dito. Itong kasino, ay nagkakahalaga ng 500 bilyon na baht. Ginoong AZ, pwede bang pakisilip ito? Tingnan mo kung may nakalagay sa kontrata, na nag-set up sa akin ng anumang bitag. HMM. Itong kontrata, ay walang problema. Yan Hai. Hindi pa tapos ang pastahan natin. Gusto ko pang makipagpustahan sa iyo. Sige lang. Pero, may mga pusta ka pa ba? Meron ako. Ito ang buhay ko. Gagamitin ko ang buhay ko para tumaya sa iyo. Bigas. Yan Hai. Gusto kong tumaya ulit sa iyo. Gulong ng kapalaran. Ang taya ng magkabilang panig ay ang ating buhay. Tatakot ka ba? Nanalo ako, nanalo ako, nanalo ako, mamatay ka. Nanalo ka. Mamatay ako. Sino ang gustong tumaya ng buhay sa isang sugarol na katulad mo? Yan Hai. Huwag kang tumaya ng buhay sa baliw na ito. Tara na. General Kopechi, ito ay isang pagsubok sa aking tapang. Pero kahit anong sugal, hindi ako matatalo. Mas mabuting pumayag si Akin para magamit niya habang nasa harap ng general. Mas lalo niya akong mapapansin. Miss Ezo, ayos lang po kayo. Pwede kong ipagsapalaran ang buhay ko sa kanya. Gusto kong malaman nila. Tayong mga Chinese. Walang takot. Pero, Akin. Tandaan mo ito. Tayong mga Chinese. Walang mga duwag.
Diyos ko, talagang napakabuti ng kapalaran ng taong ito mula sa China. Chino, napakabuti ng iyong kapalaran. Mukhang palagi ay gumagawa ng mabubuting bagay. Ito ay para sa iyo. Nar-4. Gusto kong makita kung si Akon ay magiging katulad ng dati o ganoon pa rin ang hindi magandang pakiramdam. Ang batang ito ay mukhang isang taong mayaman sa biyaya. Tama, magaling. Akon, napatunayan ko na sa'yo, hindi tayo mga Chino ay mga duwag. Kaya siguro gusto mong patunayan din sa akin. Ang mga tao sa One Fo Country ay totoong nagsasabi ng kanilang salita. Anong pangalan mo? Yan Haiyi. Yan Haiyi. Boss yan. Ako si Akon. Handa akong tumaya at tumanggap ng pagkatalo. Tiyak na hindi ako tatakas sa utang. Ang buhay ko ay iyon na. Ibabalik ko na ito sa iyo ngayon. Sandali. Anong nangyari, boss yan? Mayroon ka pang gustong sabihin sa akin na malapit nang mamatay. Akon, gusto kitang tanungin tungkol sa pastahan nating dalawa. Kung manalo ako, ang buhay mo ay akin, tama ba? Oo. Anong nangyari, boss yan? Ano ba talaga ang gusto mong sabihin, General Kapasi? Pwede ko nang hindi mo nakunin ang buhay niya, di ba? Tama ba? Anong sinasabi mo? Si Akon ay isang tunay na lalaki. Karaniwan, ang ganitong lalaki ay may mga patakaran, at hindi rin siya gumamit ng mga estratehiya laban kay Ginang. AZ, lalo pang nagpapatunay dito. Kung ang ganitong tao ay magagamit ko sa hinaharap, magiging mabisa siyang katulong ko. Akon, maliwanag ang ibig kong sabihin. Hindi kita papatayin. Boss yan. Ikaw, ayos na. Sinabi mo na rin, ang buhay mo ay sa akin. Kaya dapat ay tanggapin mo ang taya. Hindi kita papatayin. Kaya hindi ka pwedeng mamatay. Kung hindi, talagang magpapakasaya ka na. Boss yan. Ang buhay ko, simula ngayon, sa'yo na. Anong gusto mong ipagawa? Gagawin ko. Akon, tinanong kita. Bakit mo ginawa yung sa Miss Ezu? Si One-Eyed ang nagbigay sa akin ng pera para harapin siya. Sabi ni One-Eyed, pinatay niya ang kanyang kapatid, Saipan. Iyan na. Nasa harap ng tindahan ng Pachi, yung pinatay mo. Tiyak na gawa ng isang-isang ulo. Itong isang ulo. Sadyang nagbabalat kayo sa kabutihan. Ganito ang tao. Siguradong makakatanggap siya ng karma. Walang problema, General Kopach. Hayaan niyo akong bahala dito. Sige. Tungkol dito. Sa hinaharap. Kung may kailangan kayo, sabihin niyo lang sa akin. Sige, salamat, General Kopechi. Akon. Itong kasino. Ngayon ay sa akin na. Pero ipapasa ko pa rin ito sa iyo para alagaan. Ano ang plano mo sa hinaharap? Itong kasino. Ipapamahagi mo sa akin ng 60% ng kita. Iwan mo ang 40%. Boss yan. Isa lang akong manggagawa, para sa iyo. Ikaw naman, anong nangyari? May problema ka ba? Ang buhay mo ngayon ay akin na. Kailangan mong tuparin ang iyong sinasabi. Sige. Boss yan, huwag kang mag-alala. Sa hinaharap, tiyak na magiging maayos ang pakikitungo ko sa iyo. Sa lugar na ito ng Peking University, mas mabuting makilala ang isang kaibigan, kaysa makilala ang isang kaaway. Ang pagpatay kay Akon ay makakapagbigay ng ginhawa, pero mas maganda pa rin ang makuha si Akon. Mas mataas ang kita. At saka, parang nakikita ni Yan Haiyi, na si Akon ay isang taong mapagpasalamat. Tama. Talagang isang bihirang talento. At mayroon pang huling bagay, boss yan. Sabihin mo, ano man ang kailangan mo, sabihin mo lang. Ayaw ko masyado. Yung hapon na dealer. Tulungan mo akong ayusin siya. Tungkol sa sukat. Ikaw na ang bahala. Huwag kang mag-alala, boss yan. Boss yan. Patawarin mo ako, boss yan. Yan Haiyi. Bumalik ka at maghanda ng mabuti. Para sa pagtikim sa black market ni Kyode, kumuha ka ng unang pwesto. Hindi kita bibiguin. General Kopach, ayos.
Ito. 10 o higit pa ng gabi na. Kailangan nating maglibot. Hindi pwede ito. Narinig mo rin kanina. Kailangan kong bumalik agad para ihanda iyon. Ang tasting event ng black market ni Kyode. Kailangan kong bumalik at magpahinga. Yan Haiyi, ikaw. Anong nangyari, AZ? Bakit napakaputi ng mukha mo? Hindi ka ba nagkakasakit? Anong nangyari? Inaantok na ako. Uuwi na ako para matulog. Anong nangyayari? Itong babae, walang dahilan. Sige na. Uuwi na rin ako. General Sucho, pakiusap. Patawarin mo ako. Isang mata. Alam. Para makuha ka sa tabi ni Kepachi. Napakaraming pagsisikap ang ginugol. Hindi ko inasahan. Wala itong silbi. Hindi pa ito ang tamang oras. Tulungan mo kaming nakawin ang teritoryo ng Kopechi. Wasakin ang Kopechi. Paano tayo naitaboy? Kaya, kailangan nating mamatay. General Suocha, pakiusap, patawarin mo ako. May plano ako. Kaya kung sirain si Kopach sa ganitong paraan. Ngayon ay ang aking pagkukulang. Huwag na sanang makialam ang general. Ako na mismo. Ayusin ang sarili. Oh. Anong plano? Sabihin mo sa akin. Kung sa tingin mo ay kapakipakinabang, marahil, ay bibigyan ka ng pagkakataon. General Sacha. Nalaman ko. Nakamakailan sa rehiyon ng Kyode, may ginanap na tasting event. Ang host ay ang aking malayong pinsan, na si Taiki. Maaari kong ipaalam sa aking malayong pinsan, na kunin ang mga bagay mula sa auction. Sabihin mo sa akin ang tunay na halaga. Para kapag nasa auction ako, mananatili akong hindi matatalo. Ganyan, para makuha ko ang unang pwesto sa auction. At sa oras na yon, ikaw naman dito. Mag-effort ka pa ng kaunti, ay padadala ako sa black market sa Peking ni Yanfo, sa auction ng black market. Bilang presidente, para magawa natin. Ipapasok ang mga peke sa auction ng Peking ni Yanfo. Binasura ang reputasyon ng black market sa bida ni Yanfo, sa tingin ko. Di ba? Ginoo Solcho, tama ka. Sa oras na iyon, magagawa nating wasakin ang reputasyon ng bida ni Yanfo. Lubos na sira. Isang mata. Hanapin mo ang pinsan mo. Ganong karaming pera ang kailangan. Bumalik, General Sacha. Kailangan 100 milyong bat. Bukod dito, kaganapan ng pagtikim, kailangan din ng 100 milyon. Ayos. Bibigyan kita ng 200 milyon. Pero isang mata lang. Kung mabibigo ka ulit sa pagkakataong ito, hindi ko na kailangang magsalita. Huwag ka nang bumalik para makita ako. Kung meron kang 2 bilyon, matatalo ko na sa tasting event. Maging presidente ng Peking University. Pagkatapos maging presidente ng auction, siguradong gagawin kong gulo sa ekonomiya ng Kopechi. Para sa kanya, Yan Haiyi. Para sa kanilang ginawa sa akin, magbabayad sila. Ngayon, wala pang nakakaalam sa labas tungkol sa relasyon ko sa isang mata. Pero pwede siyang pumunta para asikasuhin ito. Hintayin niyang ayusin ang itim na pamilihan ng bida ni Yanfo. Matapos masira ng pamilihan ang ekonomiya, saka ko napapatayin itong isang mata. Hindi na nila alam sa labas na ginamit ko ang ganitong paraan ng hindi pagdaloy ng tao para pabagsakin ang Kapaichi. Bakit bigla ka ring sumali? Bakit? Pwede kang pumunta. Ako naman, hindi makakapunta. Hindi ba ito aso na bagong kinuha ni Kopach? Si Yan Haiyi ba? Isang mata. Talagang humahanga ako sa'yo, kung ako sa iyo. Matagal na akong tumakas sa kaharian ng mga Buddha. Kung hindi, nag-aalala akong mapatay. Bata, huwag kang magyabang. Sa pagkakataong ito sa tasting event, makakakuha ako ng unang pwesto.
Pagkatapos ay sakupin ang buong okahan ng pambansang pondo ng Beijing para maging presidente. Sa panahong iyon, hindi lang ako papatayin ni Kopechi. Kailangan pa niyang humingi sa akin. Ha ha ha. Kung ito ay mas mahusay kaysa, sino ang bibig ang kayang hamampes ng mas malaki? Hinding-hindi ako makakatapat sa'yo. Kumusta kayong lahat? Ako ang host ng pagtitipon para sa pagtikim ng mga alak na ito. Ang pangalan ko ay Tai Chi. Ako at ang aking pinsan na malayo ang kamag-anak. Matagal na itong napag-usapan. Sa pagkakataong ito ng pagsusuri, tiyak na talo na kami. Kaya sa susunod, iangat muna namin ang mga bagay. Para makapagmasid ang lahat ng 3 minuto, bago natin isa-isang suriin. Kung ito ay orihinal, kaya ang nanalo ay ang may pinakamalapit na bid. Maaari itong bilhin sa isang diskwento. Kung ito ay panggaya, kaya ang may pinakamataas na bid, ay kailangang bilhin ito sa kanilang bid. Kaya ngayon, inaanunsyo ko, pagtatasa. Nagsimula. Hindi ka ba aakyat para tumingin? Nandito lang ako, titingnan ko ng kaunti, makikita naman. HMM. Sige na nga, ikaw nga, AZ. Pwede nang umakyat at tingnan. Oo. Bakit? Hindi ka pupunta para tingnan. Naalala ko, yung auction sa Pattaya. Nandoon ka rin, di ba? At hindi ako pumunta para tingnan. Kaya talo ka pa rin. Sa pagkakataong ito, hindi ito katulad dati. Ang lakas mo. Sana rin ay kasing galing ng bibig mo. Sana ganun na lang. Kaya pagkatapos nito, ang pagtanggap sa pagsusuri ay papasok na sa yugto ng pagtikim. Unang bagay na susuriin, ay ang tigyulang na tigre ng bansa ng 10,000 Buddha mula ika-18 siglo, na may ulo ng tigre. Isulat ninyo ang presyo na sa tingin ninyo, sa papel na ipinadala sa inyo, at ayos na iyon. Sa grupong ito, tanging ang may isang mata ang tama ang isinulat, at saka, sobrang kumpiyansa niya. Tingin ko, malamang ay nakipag-usap siya sa iba, nakausap na siguro niya. Boss, ano ang halaga na tinatayang ninyo? Tungkol sa bagay na ito, nag-withdraw ako. Ano, boss? Sigurado ka bang sisuko ka, ng karapatan mong pumili ng tasting na ito? Yan Haiyi, may sariling kaalaman pa rin naman siya. Alam niya pa nga, nakusang loob siyang magbibitiw. Ha ha ha, ayaw ko lang makilahok. Sa ganitong walang hirap na pagtikim. China, talagang mahilig mangyabang. Walang hirap. Ganitong dahilan. Pwede ring gawing dahilan. Isang mata. Sinasabi mo na ang mga Chino, mahilig magyabang, di ba? Sige, maglalagay ako ng sugal sa'yo. Maniniwala ka ba? Si Ginoong AZ ang nakakahula. Mas magaling pa siya sa'yo sa paghula. Ako. Mas tama pa siya sa hula. Kung ang hula ay hindi kasing tama niya, nilako at susuklian siya ng dila sa sapatos. Anong kalokohan ito? Itong estatwa ng tigre, may mga daya. Siguro ang mga taong ito, karamihan sa kanila ay dapat tingnan. Ang mga bagay ng buwan ng mga Buddha sa ika-20 siglo. Bihira ang makakaisip na ang estatwang ito ng Buddha ay sadyang ginawa sa makabago. Hindi pwede iyon, natakot na. Hindi naman iyon takot, kundi dahil din ilaan mo ang kanyang sapatos. Hindi ba't dapat kang bigyan ng gantimpala? Ipinahayag ko, ang presyo na tinaya ng Ginoong Isang Mata, ay talagang presyo ng aktwal na bagay. Ito ay talagang mula sa bansang 10,000 Buddha noong ika-18 siglo, na may disenyo ng ulo ng tigre, na nagkakahalaga ng 500 milyong baht. Tagapagsalita, gusto kong magtanong. Yung babae, ano ang halaga niya? Siyempre, maaari, ang papel na ito na nagtataya ng halaga, ay dapat na bukas at malinaw.
Ang tinatayang halaga ni Ginang. Z. Ito ay ang tigre na ulo na estatwa. Ito ay mula sa bansa ng 10,000 Buddha noong ika-20 siglo, na nagkakahalaga ng 80 milyong baht. Ang mga mata nito ay talagang hindi maganda. Pero bakit parang mali ang nakita ng host? Ito, ulo ng tigre na tela. Ito ay bansa ng 10,000 Buddha noong unang bahagi ng ika-20 siglo. Halaga ay nagkakahalaga ng 800,000 baht. Nagmamadali ka ba para mag-ingay dito? Sinabi na ng host na hindi iyon. Hindi ka ba nila kayang lokohin? Tagapag-host, kung hindi ako nagkakamali, kung may mga pagdududa ang lahat dito, mayroon bang mga espesyal na tao na magsasagawa ng pangalawang pagsusuri? Tama nga. Kung may mga pagdududa ang iba, nagbibigay ng pagsusuri, mga espesyal na tagasuri, para sa pagkilala. Sige. Kaya mag-a-apply ako, para sa pangalawang pagsusuri ng estatwang tigre na naging ika-20 siglo, ulo ng tigre na tela. Talaga bang nag-apply ka para sa pagsusuri? Sobrang kaiyahiya naman. Siguradong kilala ng lahat ang taong ito. HMM. Siya ang pinakakilala sa ating bansa ng 10,000 Buddha. Pinakamakatarungan na tagasuri. Lame youth. Para sa kanya, maaaring kayong magtiwala ng buong buo. Sawasdi ka. Talaga bang si Lemp ito? Para sa kanya, talagang mapagkakatiwalaan. Tama. Kung si Lemp ang nagsasalita, ako ay walang kondisyong nagtitiwala. So AD ka. Ang estatwa na ito na may ulo ng tigre, ay talagang isang mahalagang bagay noong ika-20 siglo sa kaharian ng Buddha, na nagkakahalaga ng 80 milyong baht. Ano? Nagkamali ka siguro, matanda, kung hindi ka naniniwala. Pwede kayong umakyat at tingnan. Ano bang nangyayari? Sobrang halata na ito sa ika-20 siglo. Tigre na tela na estatwa. Hindi ko nga ito napansin kanina. Sobrang halata naman ito. Pero, talagang nag-aalinlangan ako kanina. Ito ba ay ika-20 siglo o ika-18 siglo? Mas mabuti pang magsulat ng bansa ng 10,000 Buddha ika-19 siglo. Kung ganun, sigurado ako. Napili na ako. Paano pwedeng mangyari to? Talagang ito ang ika-20 siglo ng bansa ng mga Buddha. Tigre ang ulo na larawan. At, ganong kahuwad. Hindi tama. Kinubra mo pa ang pera ko, pero sinadyang lokohin ako. Ito ay talagang hindi, yung presyo na sinasabi mo. Anong nangyari? May ganitong mga internal na operasyon. Ang black market ng George ay teritoryo ni General Sacha. Papayagan ba niyang gawin ito ng kanyang mga tauhan? Gagawin ba nila ang mga bagay na ito? Oo nga. Sawasdi ka. Mga Ginoo, ikinalulungkot ko na nangyari ito. General Sachat. Pakiusap. General. Ihiga siya. Pasensya na sa inyo. Hindi ko inasahan na ang mga tao ko ay magkakaroon ng ganitong tao ngayon. Hayaan si Limper na mga siwa. Ang kanyang kredibilidad dapat ay paniwalaan ng lahat. Yan Haiyi. Ikaw ang pangunahing tao sa auction na ito. General Kapasi. Malamang. Ipagkakaluwag sa iyo ang posisyon ng presidente ng auction para sa auction. General Kopechi. Hindi siya dapat mangako ng hindi totoo. Napakabuti. Ikaw ang naging pangulo ng auction ng bida ni Yanfo. May pagkakataon ka na makatagpo ng higit pang mga Buddhist na kagamitan. Kung makatagpo ka ng mga anti-gang Chino, dapat ibigay mo sa akin. Dadalahin ko ito, pabalik sa China. Tiyak. Yan Haiyi, magaling ang ginawa mo. Pupuntahan kita para umuwi, upang tuparin ang aking pangako. Gawin mo ang iyong pangulo ng auction ng Peking University. Salamat, General Kopechi. Walang anuman. Lahat ng ito ay nararapat sa iyo.